Diyos ko, Bakit mo ako ginaganito? Dahil ba matanda na ako at mahirap? Ganyan ninyo ako paglaruan? Ang inyong utang ay overdue na ng 45 araw. Mangyaring ingatan ng inyong kredito. Magbayad ka agad. Ang malas ko naman. Oy, ang cellphone ko. wag na ang phone ko. Wag na ang phone ko. Wag na kayo magbayad. Ginoo, sa wakas natagpuan nakita. Day, Pasensya na. Bobo ka ba? Ang aso ni Miss Liu, hinuli mo? Kasi hindi nakatali ang aso. Tumahimik ka. Ngayon, agad-agad, humingi ka ng tawad kay Miss Liu sa kanyang aso. Nagsorry ako sa aso. Gusto mo bang ulitin ko? Pasensya na. Sawi ka sa buhay. Lalong walang kwenta kapag tumatanda. Huwag kang magdulot ng gulo. Mag-impake ka at umalis agad. Naiintindihan mo ba? Oo. Mag-iingat ako sa susunod. Ginoo. Si Chen, talo na naman. Oy, Chen, pumunta ka. Bilhan mo ako ng sigarilyo. Anong tinitingin mo? Pumunta ka na. Nako, utak ko talaga. Walang pera, di ba? Hintay ka. Ako si Chen Jiangguo. Isang lalaking bigo sa buhay, nasa katanghalian ng edad. Ang mundong ito ay patuloy na sinasabi sa akin. Ang lalaking walang pera ay paulit-ulit na tinatapakan ang dignidad. Araw-araw akong nagbabantay sa loob ng 18 oras. Sa tagapamahala ng ari-arian sa kapitan, sa mga may-ari, pati na sa kanilang mga aso na kanilang alaga ay nagpapakumbaba para lang mapanatili ang trabahong ito para mabuhay. Dali? Sige, punta ka na. 2 buwan ng delay ang sahod. Araw-araw tokwa ang ulam. Kuya Jiangguo, may nakita akong sapatos pang sayaw. Isusuot natin kapag sumasayaw. Sige, bibilhan kita. Kapag nasa gitna na ng edad ang tanging dahilan para mabuhay araw-araw ay ang sumayaw ng sayaw sa plaza sa gabi. Ang aking kasayaw na si Li Juan ay ang liwanag sa aking buhay na nagbibigay init. Para kay Li Juan. Sulit na sulit. Li Juan, bili ko na ang sapatos para sa iyo. Li Juan, Chen Jiangguo, bakit ka nandito? Li Juan, ito ba yung sinabi mong dating kasayaw, oy, at seguridad guard pa sa kumpanya ko? Li Juan, ano to? Hindi ba ako ang kasayaw mo? Bakit siya na ngayon? Kasayaw mo ako. Hindi ako ang asawa mo kung sino man ang kasama ko. Wala kang pakialam, ikaw at saka... Si Kuya Mantang ay isang malaking pinuno. Kaya niya akong ilibre ng masasarap na pagkain. At maaari pa akong dalhin sa malaking villa. Tingnan mo naman ang sarili mo. Isang matandang lalaki. Walang kwenta sa buong buhay. Sa piling mo, tanging sa slum lang kayo titira. Ngayon tawagin mo akong matandang lalaki. Pero noong hiniling mong tulungan kitang magbayad ng utang, bakit hindi mo iyon sinabi? Noong pumasa ang anak mo sa pribadong kolehiyo at hiniling mong ako ang magbayad ng tuition, bakit hindi mo iyon sinabi? Noong sinabi mong bilhan kita ng sapatos, bakit hindi mo sinabi? Hindi naman kita hiniling. Itong mumurahing bagay, kasama mo. Itapon na sa basurahan. Kita mo? Ang basura dapat itapon. Huwag ka nang mangarap dito. Hindi ka karapat-dapat. Ikaw? Ikaw ano? Gusto mo pa akong saktan? Sige, subukan mo akong galawin. Mas masahol ka pa sa aso at maglakas loob ka pang sumigaw sa harapan ko. Ikaw, Ikaw ano? 10 taon mo nang hinahabol si Li Juan, di ba? Nahawakan mo na ba?
10 minuto pa lang kaming magkakilala at uuwi na agad sa akin. Kuya Mantang, huwag kang magmadali. Ngayong gabi, magiging kornudo ka? Hindi? Pagong, hindi ka pa karapat dapat? Makikipaglaban ako sa iyo. Diyos ko, Bakit mo ako ginaganito? Dahil ba matanda na ako at mahirap? Ganyan ninyo ako paglaruan? Ang inyong utang ay overdue na ng 45 araw. Mangyaring ingatan ng inyong kredito. Magbayad ka agad. Ang malas ko naman. Oy, ang cellphone ko. wag na ang phone ko. Wag na ang phone ko. Wag na kayo magbayad. Ginoo, sa wakas natagpuan na kita. Tay? Tay ako, si Chen Fan. Ang nanay ko, Song Wenli. Bentley. Wenli, mag-isa ka lang sa labas. Mag-ingat ka. Itong pera, kunin mo na. Mas maiging may dala kang pera. Pupunta ka na sa Amerika. Janguo. Pasensya na, patawad. Hindi ko pwedeng tanggapin itong pera. Ito ay ipon mo sa kalahati ng buhay mo. Ngayon na intindihan ko na totoo, wala akong kakayahan. Hindi ko maibigay ang gusto mo. Mabuti nang maghiwalay. Itong pera, tanggapin mo ituring mong investment ko. Eto. Pagdating ng araw, kapag may pera ka na, huwag mo lang akong kalimutan. Tara na. Ikaw ang anak ko. Tay, natagpuan na kita sa wakas. May Diyos. Hindi na sayang ang buhay ko. Anak yung nanay mo. Kumusta ang nanay mo? Ang nanay ko, 3 taon na ang nakalipas. Nagka-lung cancer. Pumanaw na. Bago mamatay, pinagbilinan ako ng nanay ko. Dapat kitang mahanap, alagaan kita ng mabuti. Tay, ngayon, ang pinakamalaking sa mundo, kumpanya ng financial trading, Zuyun Group, pag-aari ng pamilya natin, ako, ngayon, nasa Forbes Rich List. Unang pwesto, Ang anak ko ang pinakamayaman sa mundo. Tay Tara. Sumama ka sa akin sa Amerika, mamuhay tayo ng maganda. Sandali lang, teka. Sobrang biglaan ako. Sigurado ka bang hindi ka scammer? Bagong uri ng scam. Sobrang biglaan, kailangan kong mag-adjust. Tay, noong nakaraang araw, nag-utos ako ng tao, kumuha ng buhok mo. Ginawa para sa ating dalawa, DNA test para sa pagkakamag-anak. Garantisadong totoo. Ako ang tunay mong anak. Itong anak hindi, kailangan mo akong bigyan ng oras para masanay. Tay, ganito na lang. Kunin mo ang card na ito. Ito ang baon ko para sa iyo. Kapag na-realize mo na gusto mong tumira sa akin, makipag-ugnayan ka sa akin kahit kailan. Supreme Diamond Card, pwede mong gamitin agad. Sa oras ng krisis, ipakita ang card na ito. Walang magdududa sa sobrang yaman ng pamilya natin. Magkano? Tay, Isa, 10, daan, libo, 10,000, daang libo, milyon. Huwag kang lumapit, huwag. Kaninong aso to? Bakit hindi nakatali? Ikaw na naman. Tigil. Ikaw na naman. Pumatol ka pa sa aking mahal, anak na aso. Gusto mo bang? Tumahimik ka. Mag-alaga ng aso na hindi nakatali. Mga anak ng aso kayong lahat. Humingi ka ng tawad sa batang babae. Ako. Bilisan mo. Papasensya na.
Okay ka lang ba, bata? Hindi ka naman nakagat. Hoy, hindi ba ito si Lao Chen? Oy, Lao Chen. Ang init ng panahon. Pumunta ka. Kunin mo sa amin ang ice cream. Takbo. Hindi ka pa ba pupunta? Anong tinitingin-tingin mo? Binibigyan na naman kita ng mukha. Ang mukha ng nakatatanda ay hindi mo basta-basta pwedeng tapikin. Hindi ka ba tinuruan ng mga magulang mo? Kamay. Ngayon, tuturuan kita para sa mga magulang mo. Tuturuan kita. Tuturuan kita. Lao Chen, huwag kang lumapit. Huwag kang magulo. Marunong akong lumaban. Ipasara mo ang mabaho mong bibig. Ang sarap. Chen Jiangguo, magrebelde ka ba? Kapitan, muntik na kitang makalimutan. Tumayo ka ng maayos at matatag. Sinasabi ko sa iyo, walang silbi ang pagpapabango mo sa akin. Agad ngayon na agad, luhod ka agad, at humingi ng tawad sa pamamagitan ng pagyuko. Kung hindi, didisiplinahin kita. Si, humihingi ako ng tawad. Humihingi ako ng tawad ngayon. Tawad sa lolo mo. Chen Jiangguo, baliw ka na. Hindi ako baliw. Maliwanag ang isip ko. Anong ikaw? Ano ka ba? Isang maliit na chief security guard. Ang liit ng kapangyarihan mo. Pinipilit mong gawing mahirap ang iba. Ang sweldo ko sa isang buwan ay 2,800. Kailangan ko pang bumili ng sigarilyo at alak para ibigay sa inyo. Kapag may problema, ipinapasa mo sa akin ang sisi. Ikaw na duwag sa malakas at mapagmataas sa mahihirap. Alam mo ba kung sino ang tiyuhin ko? Sino ang tiyuhin ko? Siyempre alam ko. Ang boss ng property management, si Jin Mantang. Huwag kang mag-alala. Ang utang niya, sa iyo ko ring sisingilin. Ikaw? Bata ka ba? Sa aking 50 taon na karanasan, 50 taon na karanasan, huling payo ko sa iyo. Putang ina mo. Chen Jiangguo, tiyak na tatanggalin kita. Ayoko na. Duwa. Narinig ko na nakagat ka ng aso. Tara, dalhin kita sa ospital. Ma, okay lang ako. Pinalayas ng Chiyo ang aso at tinalo niya ang masasamang tao. Pero parang natanggal siya dahil sa akin. Ma, hindi ba kailangan mo ng driver, siya na lang? Pangsaw, magandang gabi. Anong maganda? Ikaw, matandang gago. Ilang buwan ka nang hindi nagbabayad ng renta? Tumigil ka. Magsalita ka. Huwag kang magpanggap na bingi. Narinig mo ba? Bakit lalong lumalapot ang mukha mo? Ah, may utang ka sa renta. Natatawa ka pa? Sinasabi ko sa iyo, karapat-dapat sa iyo, na kinuha ng iba ang asawa mo. Ikaw, walang silbi. Noong bata ka, isa kang maliit na walang kwenta. Ah, ngayong matanda ka, ikaw ay matandang walang kwenta. Ikaw ay isang matandang binata. Kapag namatay ka, walang maglilibing sa iyo. Nakikipaglaro ka sa akin? Para kang baboy na hindi natatakot sa mainit na tubig. Hindi ba? Para kang pagong. Ah, pumasok ka sa shell mo. Akala mo wala akong magagawa? Babaliin ko ang shell ng pagong. Ikaw. May utang ako sa iyo, 6 na buwan na upa, 3,000 piso. Ngayon, ibabalik ko sa iyo ng 10 beses, 30,000. Ay, hindi mo ibibigay sa akin ang lahat ng iyong ipon sa buhay, di ba? Ha? Nag-iisip ka bang magpakamatay? Naku, huwag mo akong takutin. Ay, sa totoo lang, gusto ko sanang gamitin ang pagkatao bilang ordinaryong tao upang makasama kayong mga mortal. Pero wala akong magawa, Diyos, hinahabol ako para magbigay ng bagay. Ako ngayon ay tatay ng aking anak, aaminin ko na. Wala na. Natroma siya. Nagsasalita ng kalokohan. Pangsaw, ang tagal ko nang nakatira sa iyo, 10 taon, at lubos ko nang naranasan ang iyong matalas na dila, ngunit malambot na puso. Huwag kang mag-alala, isang araw, kapag nakita ko si Jin Mantang, ang matandang iyon, tiyak na kukunin kita ng mataas na halaga bilang aking punong tagapagsalita. Alis na ako. Pulutin mo ng dahan-dahan ang pera. Hoy, saan ka pupunta? Pumunta sa plaza at bawiin ang lahat ng nawala sa akin. Oh, alam mo ba, ang matandang ito pagkatapos mabaliw, medyo may pagkalalaki pa pala.
Binata, ibinebenta mo ba? Saan galing ang astig na matandang gwapo? Hindi pa siya nakikita dati. Sumasayaw ba siya dito? Gusto kong maging partner niya sa sayaw. Ay, hindi ba ito si Chen Jiangwoo? Bakit nagbago ng malaki? Ano, si Chen Jiangwoo ay napakagwapo. Totoo nga, ang pera ay nagbibigay ng kumpiyansa sa lalaki, at ang lalaking may kumpiyansa, ang pinakagwapo. Kunwari pa siya. Ano ba yan? Hindi ba siya iniwan ni Xu Li Huan? Totoo ba? Ano ba yan? Tama na, tama na. Ay. Ay! Ano ang ginagawa? Manong, gusto ko sanang magtanong, alam mo ba kung nasaan si Chen Jiangwoo? Narinig ko, palagi siyang pumupunta sa plaza na ito para sumayaw. Chen Jiangwoo. Ang sinasabi mo ay si Kuya Chen na bantay, di ba? Pumunta ka sa dance floor. Yung mukhang malas, siya na yun. Ah, salamat po, tatay. Walang anuman. Tito, magandang araw po. Nasaan si Chen Jiangwoo? Pwede pong magtanong. Yung nasa gitna, sobrang yabang. Yung matandang iyon, anong pinagyayabang niya? Ang yabang-yabang. Ito ang Ji-Chen na nagligtas sa anak ko. Mukha naman siyang hindi malas. Sa halip, medyo may pagkamacho. O yung pinakamagandang dalaga, kanina pa ako tinititigan. Baka gusto ako. Maganda sumayaw tayo. Nagkakamali ka. Hindi ako sumasayaw. Pumunta ako rito para... Ano man yan, pagkatapos ng sayaw. Hoy, ako. Ikaw, pumunta ka para sumayaw ng square dance. Ah, nagkakamali ka. Hindi ako para sumayaw. Gusto kitang kunin bilang driver ko. Kukunin mo ako bilang driver mo? Ah, oo. Chen Jiangwoo, may tapang ka pa ring sumayaw? Xu Li Huan. Dumating si Li Huan, Chen Jiangwoo. Ngayon, sobrang kahihiyan na to. Chen Jiangwoo, nagpapakita ka pa sa harap ko? Kaninang umaga, ang pamangkin kong lalaki, ikaw ba ang nanakit? Kanina, nakapalo nga ako ng ilang aso. Hindi ko alam kung ano ang lahi ng sa inyo. Anong sinabi mo? Ano ang sinabi mo? Tumigil ka sa pagtahol dito. Nakakainis na. Pinapakitaan mo ako ng ganyan. Kung hindi ka maniniwala, sisibakin kita. Papauwiin kita para kumain ng hangin. Ha ha ha. Oy, yang pamangkin mo. Hindi ko ba sinabi sa'yo? Tigil na ako. Ikaw, Anong ikaw? Dati, ikaw ang amo ko. Kaya natatakot ako sa'yo. Iyon ay dahil natatakot ako. Mawalan ng trabaho. Ngayon, sa paningin ko, mas masahol ka pa sa tae ng aso. ulitin mo? Mantang, ayos ka lang? Siya. Nakakaasar siya. Ang apelidong Chen, ano ang karapatan mo? Para tumahol dito, huwag mong isipin. Umutang ka ng online loan. Ang sarili mo, nagbihis na parang aso, para maging katulad namin. Ikaw ay isang ordinaryong tao. Walang pera, walang estado. Pinakamababang antas ng lipunan na matandang binata. Saan ka nakakita ng ganyan? Na naninira ng pagkatao? Ay, sabihin na wala akong pera. Ito ay talagang ang pinakamalaking biro na narinig ko ngayong taon. Ha ha ha. Sinusubukan mong magpanggap na may dignidad. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang damit mo ngayon. Ano ang gusto mong gawin? Kilalang kilala kita. Ibig mo lang ba akong balikan? Sinasabi ko sa'yo, wala kang pagkakataon. Ako at ikaw, magbalikan? Mapapanaginipan mo lang yan. Ang tigas pa ng ulo mo. Basura ay basura. Tingnan mo, ang ating buong dance group. Ah, bukod sa akin, sino pang babae ang gustong makipag-usap sa'yo? Mga ate?
Tingnan ninyo si Chen Jiangguo. Itong matandang binata, mahirap at walang kwenta. Sino sa inyo ang gustong? Magsama sa kanya. Ikaw. Ha ha ha. Isang ordinaryong tao. Napakahirap. Ayoko ng magdusa. Maganda lang pero walang silbi. Ayoko ng ordinaryong tao. Ang lalaking walang pera. Mas masahol pa sa aso. Ha ha ha. Julie Juan, huwag kang masyadong sobra. Ano? Nagalit ka? Sinasabi ko sa'yo. Ang isang araw na kasama ko si Mantang, mas masaya pa kaysa 10 taon na kasama ka. Ikaw na ganyang ordinaryong tao. Sa buong buhay mo, imposible na may babaeng magkakagusto sa'yo. Tumahimik ka. Sino ka ba? Ano pakialam mo? Ako. Ako ang kasintahan ni Chen Jiangguo. Ah. Ano? Kahapon lang iniwan si Chen Jiangguo. Ngayon may bago na siyang kasintahan. Ang bilis naman. Ay, itong babae ay mga 30 taong gulang pa lang. Paano siya nahumaling kay Chen Jiangguo na matandang ito? Bakit naman? Ang pinakamaganda sa plaza ay nakuha niya. Ito rin ay driver bahagi ba ng trabaho? Imposible iyan. Chen Jiangguo, para galitin mo ako? Saan mo kinuha ang babaeng ito? Tumahimik ka. Ako si Zhao Yawi CEO ng Yawi Group. Zhao Yahui. Hindi ko pa naririnig. Anong yabang mo? Sandali. Ikaw si President Zhao? Nakain na ako kasama mo dati? Ano? Siya ba talaga? Hindi, Ginoong Jin. Ano ang ibig mong sabihin? Itong babaeng kasama mo ay palaging sinisigawan ako at si Jiangguo. Hindi mo ba nakikita? Pasensya na President Zhao, kasalanan namin. Pero hindi naman naloko ka ni Chen Jiangguo. Siya ay isa sa aking mga tauhan guardia sa kumpanya ng pamamahala ng ari-arian. Hindi siya mabuting tao. Ako si Zhao Yahui kung anong klaseng lalaki ang gusto ko. Kailangan ko bang humingi ng pahintulot sa iyo, Ginoong Jin? Oh, hindi. Hindi. Jiangguo, umalis na tayo. Huwag makipag-usap sa mga mangmang na ito, sayang oras. Tara. Hindi siya. Huwag na. Hindi ito makatuwiran. Chen Jiangguo. Sabi ko, paano ka naging matapang? Ngayon, nakarelasyon ka pala ng mayaman na babae. Huwag kang mahulog sa aking kamay. Salamat sa kanina. Walang anuman. Ako dapat magpasalamat sa iyo. Magpasalamat sa akin. Ngayong araw, pinalayas mo ang mabangis na aso at iniligtas ang aking anak na babae. Pumunta ako para magpasalamat. Ikaw yung nanay ng maliit na batang babae, di ba? Dahil sa aking anak nawalan ka ng trabaho. Pwede kang magtrabaho sa akin. Kulang ako ng driver. Marunong ka bang magmaneho? Ang babae ay mabait, marunong magpasalamat at may bayaning espiritu. At ako, bigla akong yumaman. Hindi pa ako sanay sa pagiging mayaman. Kaya maghanap na lang ako ng trabaho para magpalipas oras. Oo naman. Ito, para sa iyo. Tara na. Ma, aalis na ako para sa eskwela. Paalam, mabait na Tiyo. Paalam. Mr. Zhao, abala ka. Sinusundo mo pa si Duo-Duo papuntang eskwela. Babae ka. Nasaan ang tatay niya? Masyado siyang busy, di ba? Matagal na kaming hiwalay. Pumunta siya sa Amerika. Oh hey. Pasensya ka na. Ay, hindi ko akalaing pareho pala tayo ng sitwasyon. Tulad ng akin. Ano? Anong nangyari? May problema ba? Kuya Chen, ihatid mo agad ako sa kumpanya. Sige. Bilisan mo. Ay, ang trabaho ngayong araw. Tapos na. Ang gaan ng pakiramdam. Hoy, anak. Tatay, anong ginagawa mo? Ako, nagtatrabaho. Nakahanap ako ng napakagaan na trabaho. Nagmamaneho para sa isang malaking boss. Isang linggo na akong nagtatrabaho. Ano? Tatay, napakataas na ng status mo. Bakit ka pa nagtatrabaho para sa iba? Mamuhay ka na lang ng maginhawa. Magandang magbakasyon, di ba? Ay, wag na. Buong buhay ko'y abala ako.
Kung titigil ako, magsasawa lang ako, at magkakasakit. Sige, sige. Saan ka nakatira ngayon? Nakatira pa rin sa inuupahan, binayaran ko si Ate Fat ng 10 taon na upa. Ikaw naman, pinapahiya mo ako. Gusto mong magtrabaho. Hindi kita pipigilan. Pero dapat disente ang tirahan mo. Papuntahin ko ang secretary ko para bigyan ka pa ng kaunti. Bumili ka ng villa. Ay, wag na. Talagang wag na. Ito ay utos. Tatay, kung hindi mo magastos ang mga ito, hindi na kita kakausapin. Sige. Bibilhin ko na ngayon. Isang malaking bila. Sige na. Ay, sobra dami. Problema rin. Bumili ng bahay. Ang sama ng swerte ko ngayon. Nakita ko na naman itong matandang ito. Mantang, ang bahay kasal natin, gaano kalaki ang balak mong bilhin? Bilhin na lang natin ng 2 kwarto. Hindi ba sinabi mo na dadalhin mo ako sa malaking villa? Bakit biglang 2 kwarto lang? Kung ito ay kumalat, mawawalan ako ng mukha. Ang 2 kwarto na ito ay sinabi mong hindi ka dapat sumira ng pangako. Ay, ang pangalawang kasal ay hindi marangal. At saka, ang 2 kwarto dito ay mga mansyon talaga. Bawat metro kwadrado ay. Hindi ba ibig sabihin, bumili ng isa? Ay kailangan din. Oo nga. Ay, huwag kang mag-alala. Ito ay maliit na bagay lang. Uy, wala na bang tao dito? Ayaw nyo na bang magnegosyo? Uy, yung matandang tagalinis doon. Bulag ka ba? Hindi mo alam na dapat mong salubungin ang mga customer? Kinakausap mo ako? Ikaw pala, Chen Jiangguo. Bakit ikaw na naman? Nagkita na naman tayo. Chen Jiangguo, ang kasuklam-suklam mo naman. Sinusundan mo pala ako. Sinusundan ka? Tulad mo, babaeng malandi. Kahit ibigay mo sa akin ng libre, ayaw ko. Ikaw! Mantang, tingnan mo siya. Dahil umaasa ka sa backer. Ngayon, naglakas loob ka ng mambastos sa akin. Ayos na. Tigil na. Bakit ka nakikipag-away sa isang talunan? Hindi mo pa alam, diba? Nagpadala na ako ng tao para mag-imbestiga. Itong gago ay hindi talaga ang boyfriend ni President Tsao. Siya ay isang driver lang. Kaya pala, nagpapanggap lang siya dati. Sabi ko na nga ba, itong magandang babaeng amo. Paanong naging type niya itong klaseng tao? Dati pala, guwardiya siya. Naging driver na lang. Talang ka. Chen Jiangguo. Ang matigas na bibig. Ibig sabihin, matigas ang bibig. Akala mo ba, ikaw na driver na ito, gaano katagal tatagal ang trabaho mo? Anong ibig mong sabihin? Kumalat na sa Circle ang Yahui Group ni Zhao Yahui. Na-freeze ang account. Naputol ang pondo. Malapit nang mabangkarota. Ano? Wala ka ng backer. Ano pang ipagmamalaki mo? Kung marunong kang umunawa, lumuhod ka at bigyan mo ako ng 3 pagpupugay. Magpapakita ako ng awa, irerekomenda kita sa isa. Trabaho bilang tagalinis ng palikuran para may makain ka. Tagalinis ng palikuran? Mantang, ang bait mo naman talaga. Halika. Hindi ako luluhod para sa iyo. Ganito na lang. Iaalay ko sa iyo ang 1 tasa ng tsa. Aray! Naglakas loob ka akong basain ng tsaa? Tapos ka na ngayon? Diyos ng kayamanan, okay ka lang. Ginoo, ayos ka ba? Oo, may problema. Ano ba itong seguridad nyo? Mga walang kwenta, pinapapasok nyo. Bilisan nyo. Iteng walang kwenta, palayasin nyo. Ginoo, hindi ba bagay sa inyo ang tsaa? Hindi nyo gusto? Papalitan ko ng iba. Kape na lang. Tikman mo ang bago. Sige. Hoy, ang mata mo ba ay naipit sa pinto? Sino ang tunay na malaking kliyente? Hindi mo ba nakikita? Tama, maghanap ka ng security at bugbugin itong walang kwenta. May kailangan ba kayo? Anong ibig mong sabihin? Kung wala, huwag mang istorbo. Hoy, anong istorbo? Bibili kami ng bahay. Alin ang bibilhin? Bibilhan ko ang asawa ko ng pinakamahal na 2-bedroom. Mantang, ang galing mo gumastos. Hindi tulad ng iba sa buong buhay. Sa squatter lang nakatira. Bibili ng 2-bedroom? Pumila ka doon. Hoy, anong ibig mong sabihin? Isang walang kwenta na mas masahol pa sa aso. Inaalagaan mo siya na parang tatay mo. Ako na totoong malaking kliyente? Ganyan ang trato mo? Kung muli mo kaming iinsulto ng aming importanteng bisita, hindi kita pakakawalan. Bibili ng 2-bedroom. Ano iyon? Siya ay sa amin bumili ng pinakamahal na villa.
2 unit. Anong 2 unit? Tao, palayasin nyo itong dalawang walang kwenta. O Palayasin ninyo ang dalawang walang kwentang ito. Itaboy ninyo sila. Sige, kayo na lang ang lumabas. O tatawag ako ng tao? imposible. Talagang imposible. Itong hayop na ito. Isa lang siyang asong babantay ko. 2,800 kada buwan. Kahit ibenta mo siya ng sira-sira. Hindi makabili ng 1 metro kwadrado dito. Tama. Grabe ang kahirapan ng pamilya niya. Wala ngang dumadalaw na daga. Kahit ang pag-aya sa akin ng maanghang na pagkain. Hinati pa sa 12 buwan ang bayad. Bibili pa ng villa, 2 unit. Paano naman magiging posible? Ano ang ibig sabihin? Ibig sabihin, mababa ang tingin ninyo sa tao. Ganyang eksena araw-araw dito. Ano ang ibig mong sabihin? Naintindihan ko na. May kaugnayan ka kay Chen Jiangguo, tama? Nagpapabango ka para sa kanya. Oo, kanina sa plaza, ganoon. Ano bang pinagsasabi mo? Ang Yida Real Estate namin ay high-end real estate. Paano gagawin ang ganoon? Narito ang ID ko. Kung ayaw mo, magreklamo ka sa akin. Milyonaryo iyan. Gusto ko nga, maging kamag-anak ng mayaman. Huminahon. Huwag silang masyadong matakot. Ate, handa na ba ang kontrata? Opo. Kukunin ko na lang. Ikaw, Chen Jiangguo, aso kong bantay. Paano ka magiging bilyonaryo? Tama nga. Ikaw noong nakaraang linggo. Ang dukha na iniwan ko. Suli Juan. Sa totoo lang, kung hindi mo lang sana agad inilabas ang tunay mong ugali, malapit ka nang tumira sa malaking villa. Sayang. Pero ang lalaking pinili mo ay walang kwenta. Kaya, manatili ka na lang sa 2 kwarto mong bahay. Nakakainis ka. Gusto mo akong patayin? Imposible. Paano ito mangyayari? Sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ka ba? Wala akong oras para sa'yo. Ikaw. Narito ang kontrata. Pumirma po kayo. Pinabati kita. Ikaw na ang bagong may-ari ng pinakamarangyang villa sa Yida. Ito ang iyong supremo, diamanteng card. Ito ay isa sa 10 card sa buong mundo. Sumisimbolo ng katayuan at dangal. Ang supremo, Uy, magaling ka talaga sa pagpili. Ha. hindi ako maniniwala kahit anong mangyari. Tiyak na peke ang card na ito. Mamaya pag nagbayad siya, malalaman na peke. Bayad na po, 400 milyon. 80. Itong bilyonaryo. Ay, may nakalimutan ako. Tawagan ko ang anak ko. Sige. Uy, anak. Sinusunod ko naman ang sinabi mo. Binili ko na ang malaking villa. Sa ngayon, titira muna ako sa maliit kong inuupahan. Mga kalahating taon muna. Kailangan bang i-renovate? May formaldehyde kasi. Yung estilo ng renovation. Kung estilo ng renovation ay Chinese style o Western style. Pag-iisipan ko, hindi ba Western style ang tawag? Ang aking malaking villa. Wala na lahat. Kasalanan mo ito. Chen Jiangguo, nagpahiya ka sa akin. Hindi pa tayo tapos. May nangyari kay Ginoong Zhao. Paano nangyari iyon? Kumalat na sa industriya ang Yahoo Group ni Zhao Yahoo. Na-freeze ang account, naputol ang pondo, malapit ng mabangkarote. Kumusta, Ginoong Zhao? Kumusta, Ginoong Chen? Pumunta ka sa opisina. May sasabihin ako sa iyo. Sige, darating ako agad. Ginoong Shen, ako po si Zhao Yahoo. Gusto ko po sanang humiram ng pera. Uutang lang ako ng 6 na buwan. 6 na buwan lang. Ginoong Zhao, hinahanap mo ako? Upo ka, Ginoong Chen. Pasensya na talaga. Simula ngayon, baka hindi na kita kailanganin bilang driver. Ito naman ay ang huling reserbang pondo ng kumpanya. Ituturing na lang na kompensasyon sa iyong pag-alis. Kunin mo na. Ginoong Zhao, talaga bang tulad ng sinasabi ng iba, ikaw ay... Parang digmaan ang negosyo. Ngayon, naloko ako ng masamang tao. Huwag na nating pag-usapan. Itago mo ang pera.
Hindi ko maaaring tanggapin ang perang ito. Ginoong Chen, ako, si Zhao Yahu, kahit gaano kahirap, hindi ko kailanman pababayaan ang lahat. Kakawala mo lang ng trabaho, tiyak na mas kailangan mo ito. Kunin mo na. Hindi mo naiintindihan ang ibig kong sabihin. Sa ngayon, marami akong ganito. Yahoo, narinig ko. Kailangan mo ng pera ngayon? No? Narinig ko na ngayon ikaw ay kulang na kulang sa pera. Zhou Xing, sino ang nagpasok sa iyo? Alam mo ba kung ano ang pagbumagsak ang puno? Nagkakalat ang mga unggoy. Umalis na lahat ang mga empleyado mo. Wala namang humarang. Ano? May Diyos. Binigyan ako ng pagkakataong ito na minsan lang upang makuha ka. Nakikiusap ka sa kung sino-sino nangungutang, di ba? 50 milyon ang kulang, di ba? Ano ang gusto mong gawin? Ha ha ha. May dapat akong gawin. Ganito, maging babae ka ako. 50 milyon, ipapahiram ko agad sa iyo. Zhou Xing, ikaw, ako si Zhao Yahui. Anong klaseng tao ang tingin mo sa akin? Aba, akala mo pa na ikaw ay ang Ice Queen CEO? Ang phoenix na nawalan ng balahibo ay mas mababa pa sa manok. Oh, masakit ba ang mga sinabi ko? Ganito na lang, ibigay mo sa akin ang iyong katawan, ipapahiram ko sa iyo ang pera. Sa negosyo, ito ay tinatawag na pantay na palitan, patas. Ikaw. Lumabas ka. Kuya Chen, Matandang lalaki. Sino ka? Bakit ka nakikialam sa akin? Ako ang driver ni Miss Zhao. At bodyguard, ikaw ba ay aalis ng kusa? O ako na ang mag-ahat sa iyo palabas? Na, Bodyguard pa. Sino ba ang walang ganyan? Tao. Ginoo. Itapon niyo siya sa labas. Opo. Kuya Chen, tumakbo ka na. laban lang. Kayo dalawang batang walang galang. Noong nasa reconnaissance ako, nagsususo pa kayo. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Ikaw, huwag kang lumapit. Sinasabi ko sa iyo, kung matapang ka, saktan mo ako. Zhao Yahui. Sa buong Tianhai, hindi makahiram ng kahit isang piso. Ang sinasaktan ko ay ang mayayaman. Ay, Salamat sa tulong mo ngayon. Wala yon. Pinalo lang ang ilang gago. Madali lang. Ah, naging sundalo ka pa. Ngayon, araw-araw, nagsasanay ka pa ng military drills. Sa totoo lang, Ay, nakalimutan ko. Ang kotse ko ay isinangla. Ngayon, hindi mo na ako kailangang ihatid. Magtataksi na lang ako. paano naman yun? Ako ang driver na sinahod mo, kaya ihatid ka pa uwi ay trabaho ko. Pero ngayon, wala na akong sasakyan. Meron ako. Umupo ka ng maayos. Alis na tayo. Susunduin natin ang anak. Ay, Kuya Chen, may magandang balita. Kuya Jiangguo, may magandang balita para sa iyo. Ako, may maganda akong balita. Ay, ang matandang punong bakal na yan. Sa wakas ay namulaklak na. Ang mga binata sa gusaling ito. Sa wakas ay may kasama na. May isang dalaga. Nagustuhan ka niya. Inatasan niya akong maging matchmaker. Para sa iyo, Ako? Gusto niya ako? Hahaha, tigilan mo yan. sabi ko sa iyo, isang disenteng dalaga. Ikaw ang napili niya. Chen, Ako ulit? dumating na ang swerte mo. Anong itsura? Tingnan mo. Nagpadala na siya ng picture. Maganda ba? Maganda. Ay, ako'y nasa 40,050 na ang edad. Magugustuhan ba ako ng babae? Ay, Chen, siya na ang nagsimula. Ikaw, matanda ka na. Nahihiya ka. Sabi ko sa'yo, ito, ako na ang bahala. Bukas na ang blind date. Hindi naman. Pangsaw. Hindi bagay. Blind date? Ay. Hindi. Ako, isang pangit na palaka. Paano ako magkakaroon ng maganda?
Paano ko ba sasabihin sa kanya? Kuya, Hahaha, ay, pangsaw. Kailangan kita. Tungkol sa nangyari kagabi. Naisip ko, wag na lang. Edad ko, alam mo. ay, sabi ko sa'yo, yung bagay na yun, mamaya na. Nandito na ang dalaga. Gusto kang makilala. Ah, nandito na ngayon. Ay, dumating na. Ah. Ako. Ay, Chen. Matanda ka na ah. Wala nang oras para magdahan-dahan. Ngayon, kung magagustuhan natin, bukas, magparehistro na. Halika, samahan mo ako. Hindi, sandali lang. Sandali. Iyon. Ako. Ano ka? Nahihiya ka ba? Tara na. Dali, Bahala na. Kailangan ko. tingnan mo. Nandito na ang babae. Siya na. Shuji, ang pangalan? Halika. Tingnan ang litrato. Huwag magkamali. Ay, sige, tapos na. Pumunta ka na. Kumusta? Ako si Chen Jiangguo. Ay, ako. Kuya Jiangwoo. Kuya Guo. Noong araw na iyon, ang sayaw mo sa Plaza Dance. Ang gwapo. Ano ito? Ang ganda ng babaeng ito. Maganda pa ba ito? Tia, ito at ang litrato. Malayo talaga. Ikaw ito. Ay, ngayon mga babae, sino ba ang hindi nag-aayos ng mukha? Hindi. Nagpalit ka ba ng ulo? Ikaw ito. Wala naman. Nag-edit lang ako. Medyo lang. Kumusta, disenteng babae? Bukas, kumuha na ng sertipiko. Sertipiko. Tia, sasabihin ko sa iyo. Mamatay ako ngayon. Hindi ko siya mapapakasalan. Alam mo ba? Halika. May tawag ako. Kumusta? Kuya Chen, maaari mo ba akong tulungang pumunta sa bahay? Kunin ang dokumento at dalhin sa opisina. Kailangan agad. Sige, walang problema. Marami akong oras ngayon. Narinig mo? May importante akong gagawin. Mauna na ako. Salamat. Tia, bitawan mo. May sakit ka ba? Chen Jiangguo. Magiging single ka habang buhay. Yahui. Sino ka? Sino ang nagpapapasok sa'yo? Ginoong Song, huwag kang mag-alala. Siya ang driver ko. Dala niya ang mga dokumento para sa akin. Driver? Walang modo talaga. Pulong ng mataas na antas ng kumpanya. Kahit sino pwedeng pumasok. Jiao Yahui. Ikaw, hindi mo man lang makontrol ang driver mo. Hindi mo kayang disiplinahin. Kaya pala, mababang karote ang kumpanya. Ano yung sinasabi mo? Ginoong Chen, medyo komplikado ang sitwasyon ng kumpanya ngayon. Mamaya ko nasasabihin sa'yo. Umuwi ka muna. Amo Jiao, dahil ako ang bodyguard mo, gagawin ko ang aking tungkulin. Hintayin na lang kita sa tabi. Bodyguard pa? Gusto mong mauntog? Mga shareholders. Ang krisis na ito na dinaranas ng ating kumpanya ay dahil sa paninirang puri ng masamang tao. Nag-leak ang mga sikreto ng kumpanya. Kaya na-freeze ang bank account natin. Ito ang ilan sa mga ebidensya na natagpuan ko. Pwedeng tingnan ng lahat. Ano ang silbi nito? Ngayon, naputol na ang daloy ng pera. Nasa panganib na ang proyekto. Hihintayin pa ba natin ang kaso mo? Matagal na yan. Wala na. Tama, mawawala na ang kumpanya. Ano pa bang silbi ng mga yun? Kapag na-liquidate ang assets, anong mangyayari sa pera natin? Ikaw ang may pananagutan. Makinig muna kayo sa akin. Ang problema natin ngayon ay kayang ayusin. Kailangan lang ng oras. Kung makakalap tayo ng 50 milyon na pondo, pwedeng magpatuloy ang proyekto. Malalampasan natin ang krisis. Makakaahon ang kumpanya. 50 milyon? Madali para sa iyo yan. Anong katarantaduhan yan? Maliit na halaga ba ang 50 milyon? Saan natin kukunin yan? Mga kasama, kayong lahat ay shareholders ng kumpanya. Sana magtulungan tayong lahat para mabuo natin ang perang ito. Nakikiusap ako sa inyong lahat. Gusto mong makuha ang pera ko? Imposible. Presidenteng Song, Jiao, Yahui. Ikaw, napakasama mong babae. Ikaw, ang nagpabagsak sa kumpanya. Gusto mo kaming mag-ayos ng gulo mo. Walang paraan. Tama. Bakit hindi mo ilabas ang pera mo? ibinenta ko na ang bahay at kotse ko. Nanghiram na ako sa lahat ng pwedeng hiraman. Wala na akong magagawa. Ang tapang mong magsalita? Sabi mo nanghiram ka na sa lahat? Totoo, nanghiram na ako sa lahat. Kasinungalingan, Zhou Xing Zhou Xiao.
Nanghiram ka ba? Oo. Ang pamilya ni Zhou Xiao ay may ilang daang milyon. Tama, Zhou Xiao. Siya ang pinakasikat sa ating lungsod na mayayaman. Hindi siya pwedeng hiraman. Bakit hindi? Hindi ba't kailangan mo lang siyang samahan matulog ng 10 araw o 2 linggo? Mawawalan ka ba ng laman o may ginto ang katawan mo? Ikaw, Ulitin mo. Kuya Chen. Yohan, Kanino ka nakikipag-usap? Ikaw, isang driver lang? May karapatan ka bang magsalita? Tingnan nyo naman ang mga dukhang manggagawa ngayon. Bawat isa, hindi na alam ang lugar nila. Ang mga naririto, sino ba ang hindi milyonaryo? Mga mataas na tao. Ikaw, isang dukha, karapat-dapat ka bang manatili rito? Umalis ka bago mo dumihan ang hangin. Narinig mo ba? Umalis ka agad? Seguridad, may tao ba? Tumigil ka na. Ngayon, ang buong kumpanya, isang seguridad lang, ako iyon. Wala akong pakialam kung paano kayo mag-meeting. Pero kung may mang-insulto ulit at magsalita ng walang respeto, hindi ko ito papayagan. Nakakatawa talaga. Isang dukhang manggagawa, ngayon ay naglalakas loob nang magsalita ng ganyan. Isang kumikita ng 3,000 sa isang buwan, mababang uri, nagbabanta sa amin. Mga taong kumikita ng milyon taon-taon. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Chen, hindi mo ito kayang ayusin? Huwag mong idamay ang sarili mo. Okay lang. Ngayon, ang mga taong ito, napapangiti pa, sandali lang, mamaya, hindi na sila makaiyak. Zhao Yahui, saang basurahan mo? Kinuha ang taong ito? Ang paraan niya ng pagsasalita, parang siya ang ama ng pinakamayamang tao sa mundo. Tama ang sinabi mo. Sobra ka naman, nagmamalaki ka pa. Huwag mong abusuhin ang kabutihan namin. Matandang lalaki. Samantala, mabuti pa ang loob namin. Umalis ka na. Kung hindi, hindi ka makakalabas ng Tianhai. Song Zigo. Huwag kang masyadong magdrama. Chen, umalis ka na. Buti natakot ka. Huwag kitang makita ulit. Kung hindi, sa bawat pagkikita, sasaktan kita. Subukan natin dito. Meron palang hindi takot mamatay. Sino ang hindi takot mamatay? Sino ba ang hindi takot mamatay? Zhou Xiao. Ang dami niyong tao. May sorpresa pa para hindi na kita hanapin. Joshing, ano na naman ang gusto mong gawin? Huwag kang mag-alala. Kahit dito man lang, hindi ko gagalawin iyon. Matandang yan. Ngayon, pumunta ako para sa Yahui Group sa lahat ng shareholders para gumawa ng kasunduan. Anong kasunduan? Zhou Xiao, gusto niyo po kaming gawa ng anong kasunduan? Gusto ko kayong magkasamang magsampa ng kaso laban kay Zhao Yahui. Kayo na ang gumawa ng hakbang. Ako na ang mag-aayos ng parata. Joe, huwag kang masyadong mayabang. Naaawa ka na ba sa matandang yan? Kahapon, nakita kita nakasakay sa motorsiklo kasama ang taong ito. Ang taong ito ay tumatawa sa kanyang mga braso. Sobrang sweet, kaya pala naglakas loob kang tanggihan ako. Ang lakas pala ng trip mo. Joshing, sobra ka na. Tumahimik ka. Naghahanap ka ng Magbabayad ka. walang gumagalaw. Matandang gago. Nasasaktan ka? Walang silbi ang sakit. Bakit? Dahil wala kang pera. Walang kakayahang magligtas ng dalaga. Mga kaibigan, kung susundin ninyo ang aking mga hinihingi, ang 50 milyon ng kumpanya ninyo, ibibigay ko. 50 million? Mabuhay si Master Joe. Susunod kami sa iyo. Mabuhay si Master Joe. Zhao Yahui, Dalawa lang ang pagpipilian mo. Mabangkarote o makulong. Hindi mo na mapoprotektahan ang anak mo. Ikaw, O kung ayaw mong magdusa ang anak mo, maging kabit ka na lang. Hayop ka. Sige, tamaan mo ako. Dito mo ako paluin. Kapag pumutok ka, wala ng pera. Mag-bankrupt na kayo. Zhao Yahui, kung mabangkarote ang grupo, susumbong ka pa rin namin. Oo,
Hintayin mo ang kulungan. Mahihirapan din anak mo. Pipilitin ninyo akong mamatay? Kung mamatay ka, wala kaming pakialam. Kahit mamatay ka, kailangan mong magbayad. Kuya Chen, wala na talaga akong magagawa. Kayo, na nag-aangkin na mataas ang lipunan, pero mababa ang ugali, kayong lahat ay mga taong walang kwenta. Oo, walang kwenta ako. Sige, paluin mo ako. Kaya mo ba? Ayon, pinalo kita. Nagkagulo na. Pinalo mo pa si Master Joe? Wala akong ibibigay kahit piso. Hintayin mo ang bankrupt at kulungan. Tapos na. Ano na lang ang gagawin ko kay Duo-Duo? 50 million lang yan. Ibibigay ko ang 50 milyong ito. Magbigay ka? Wala kang maibibigay. Ikaw, isang hamak na driver. Ang laki ng sinasabi mo. Nababaliw ka na ba? Tangga ka ba? Iyan ay 50 milyon, hindi 5,000. Sabay-sabay natin siyang sagasaan para humingi ng tawad kay Master Joe. Kuya Chen, umalis ka na. Masasama ang mga taong ito. Hindi mo sila kayang labanan. Bakit ako alis? Ang mga gunggong na ito, kung sino ang may pera, siya ang kanilang lolo. Ngayon, gagampanan ko ang pagiging ninuno nila. Tingnan ninyong mabuti. Ako ba talaga ang ninuno ninyo? Ito ang Supreme Diamond Card. Buti alam mo. Anong Supreme Diamond Card? Bihira lang yan. Sa Tianhai. Iyan ay para lamang sa mga taong may daan-daang bilyong puhunan. Sino ba ang matandang ito? Kuya Chen, paano mo nakuha yan? Wala siya niyan. Isang hamak na driver, putakti ang buhay, alipin ng hirap. Paano siya magkakaroon ng bagay na iyan? Peke. Tiyak na pagka. Hayop na to? Niloloko lang tayo. Peke pala. Lolokohin mo kami? Mamamatay ka yata. Kuya Chen, alam kong gusto mo akong tulungan, pero wala na akong takas. Mabuti. Dahil sabi ninyo, peke raw ang card ko. Gusto ninyong tumaya. Nagpapalipas lang ng oras, di ba? Uy, mga tao. Patayin ang matandang ito. Pusta. Kung wala sa card ko ang 50 milyon, sayo na siya. Kuya Chen, ikaw. Naghahanap ka lang ng dahilan, di ba? Mahal ko, ang matandang manliligaw mo, ibibigay ka niya sa akin. Masaya. Nakakaaliw. Hindi ko pa tapos ang sasabihin ko. Kung ang card ko ay may 50 milyon, ikaw ang talo. Tatawagin kitang Ty. At siya naming nanay. Sige, ikaw ang nagsabi niyan. Kayo? Hindi ako maniniwala na may ganyan kang pera. Akala mo ba, laro lang ito? Ito ay, kung totoo man, kakainin ko itong ashtray. Sige. Kayo mismo ang nagsabi niyan. Kunin ang POS machine. Hintayin ninyong mapahiya kayo. Ang balanse ay 10.6 bilyon. Ano? Ano? Imposible to. Ilang zero ba yon? Wala na. Na-offend ko lang ang isang malaking negosyante. Tunay na malaking tao. Mga kaibigan, ano sa tingin ninyo ngayon itong pustahan? Sino ang matatalo at mananalo? Imposible. Talagang imposible. Ah, tama. May problema itong POS machine. Ngayon, may lakas ka pa bang mag-alinlangan sa akin? Ikaw. Ang pagkakataon kong maging alalay, dumating na ang pagkakataon. Ikaw, Joe. Ang lakas ng loob mo. Naglakas loob ka bang insultuhin ako, kuya driver ko? Ngayon, hindi na tayo magkakasundo. Hindi na magkakasundo. Oo, matagal ko nang napapansin si Joe Xing. Hindi ko siya gusto. Dahil lang sa mayaman ng pamilya niya, kung saan-saan gumagawa ng gulo. Matagal ko nang gustong sampalin siya. At nangaapi pa siya isang ulila at ang kanyang ina ngayon, tiyak na ipagtatanggol ko si Amo Chow para mailabas ang galit. Oo, para kay Amo Sao, ilabas ang galit. Kayong mga walang hiya, binaliktad ninyo ako, di ba? Mga tao rito. Suntukin muna ang mga walang hiya. Hulihin. Ano ba ang ginagawa ninyo? Ako, ang amo ninyo. 3,000 isang buwan. Gusto mo pa akong mamatay para sa'yo? Amo, utos po. Ang galing. Ang lamig ng mundo, no? Joe Xiao, nag-aalinlangan ka pa ba ngayon? Mali ako.
Bata pa ako. Walang alam. Pakiusap. Patawarin mo ako. Hindi na ako uulit. Patawarin ka. Hindi pwede, Kuya Driver. Itong tao, kanina ay ininsulto si Amo Chow at walang respeto sa'yo kahit ako ay galit. Sumasakit ang atay. Ngayon, kailangan nating turuan siya ng leksyon. Anong leksyon? Baliin muna ang kanyang binti. Pagkatapos sampahan natin siya ng kaso ng sama-sama. Ako ang hahanap ng kaso. Ipara siya sa bilangguan habang buhay. Oo, Song Ji-guo. Putang ina mo. Hindi ba kayo masyadong malupit? Kung hindi malupit, hindi mapapawi ang galit ng bayan kung siya ay nasa labas. Iyon ay sa iyo. Paglapastangan sa iyong dignidad. Song Ji-guo, papatayin kita. Joe Xiao, nakita mo na, di ba? Lahat ng tao rito, gusto kang parusahan. Tito, Tiyo, Lolo, hihiram agad ako ng pera. Ipapahiram ko agad kay Amo Chow. Akala mo ba may pera? Pwede ka nang gawin ang gusto mo. Hindi hiram ibigay. 50 milyon, ibigay 50 milyon, ibigay mo ngayon din. Hindi mo na kailangan. Itong 50 milyon. Kami ng mga shareholder ay magtutulong-tulong. Pinuno Chow, mamaya, isesend ko na ang pera. Song Zigo, pinipilit mo ang mga tao hanggang sa mamatay. Di ba? Boy. Ngayon, ako ang magtuturo sa iyo para sa tatay mo. Ituturo ko sa iyo ng maayos. Sinasabi ko sa iyo, ang mayabang ay parurusahan ng langit. Ikaw, dahil sa iyong na may perang marumi, ay basta-basta nang-aapi ng tao. Kaya ang pera ko ngayon ay 10 beses na mas marami kaysa sa iyo. Kaya ba ako pwedeng mangapi sa iyo ng basta-basta? Nagsisisi na ako. Talagang nagsisisi ako. Mula ngayon, tiyak na hindi na ako aapi ng mahihirap. Pinunot Xiao. Paano natin haharapin ang taong ito? Ipapasa ko na sa iyo. Ginoong Tsen. Kung hindi dahil sa tulong mo ang pagsubok na ito, hindi ko malalampasan. Susunod ako sa iyo. Pinunot Sen, Pinunot Sao, wag na kayong mag-aksaya ng oras kay Zhou Xing. Hatulan na lang siya ng kamatayan. Song Jigo, wala nang mabubuhay. Ikaw din. Naglakas loob ka pang magsalita ng marumi? Takpan mo ang bibig niya. Ikaw ay si Pinuno Song, di ba? Tawagin na lang ninyo akong Xiao Song. Mukhang interesado ka sa mga bagay ko, medyo interesado ka nga. Kuya Driver, Pinunot Sen. Ang iyong marangal na aura ay hindi maitatago. Sa sandaling makita ko kayo, ang aking paghanga sa inyo ay parang rumaragas ang ilog na walang katapusan. Oo. Oo nga. Naalala ko, kanina hindi ba sinabi mo na ako ay isang driver na maasim at hindi mo ako nirerespeto? Wala. Sa totoo lang, ako ay laging humahanga sa mga driver. Maya-maya, pag uwi ko gagawin kong ninong ang driver ko bilang ninong. At ang yaya ko gagawin kong ninang. Ha. Ay naku. Aba, Pinunusong. Kaya pala yumaman ka. Ang kapal ng mukha mo talaga. Tama ka. Kaya Pinunot Sen, si Zhou Xing siya. Dahil si Pinunusong ay may matinding galit kay Zhou Xiao, kung gayon, Papatayin ko siya. pakawalan mo siya. Pakawalan. Isusumbong ko. Ibinenta niya ang sekreto ng Yahui Group. Ang traidor na nagpabagsak sa kumpanya ay si Song Ji-guo. Ano? Joshing, anong sabi mo? Ma'am Zhao, Ginoong Chen peke-peke. Huwag kayong maniwala sa mga chismis ng masasamang tao. Song Ji-guo. Wala nang buhay. Tito, Ma'am Zhao, Song Ji-guo. Noong nakaraang linggo, nilapitan niya ako para sumama ako sa kanya. Nasakupin ang kumpanya. Binigyan niya ako ng mga sikreto ng kumpanya. Pangako niya na tutulungan niya akong makuha ka sa isang iglap. Nabulag ako. Naniwala ako sa hayop na to. So ang nag-trader sa kumpanya ay ikaw pala. Song Ji-guo, napakagahaman mo. Ma'am Zhao, hindi dapat siya palampasin ng basta-basta. Wi! Tatakbo ka pa. Ginoong Tsen. Hindi ako tumatakbo. Ma'am Zhao, nagkamali ako. Patawarin mo na ako, pakiusap. Wala akong kwenta. Hayop ako. Walang hiya akong hayop. Patawarin mo na lang ako. Song Jigo, noong mga nakaraang taon, bumagsak ang negosyo mo, ako ang nagligtas sa'yo. Sa mga taong ito, sa kumpanya ko ilan ang nakuha mong dibidendo. Sa halip, ginantihan mo ako ng masama. Kaya mo ba akong harapin? Lahat dahil sa pagkabulag ko. Hindi ako tao. Ibalik mo na lang ako na parang walang kwenta. Ngayon, naiintindihan ko na. Kung gaano ang mga nagpapanggap na mataas mas mababang uri pala sila, ikaw ay talagang walang hiyang hayop. Mga tauhan, dalhin siya sa Economic Investigation Unit. Suriin siyang mabuti. Opo. Naku, Ay, Ginoong Tsen, patawarin mo ako. ngayon, ikaw naman ang nasa ganitong sitwasyon. Tito, ang aral na ibinigay mo sa akin ngayon ay talagang hindi ko makakalimutan. Mula ngayon, susunod ako sa'yo. Si. Pwede ba akong maging anak-anakan mo?
Anong sinabi mo? Gusto mong maging anak-anakan ko? Oo, sa taya, dapat sumunod. Uy, ikaw. Ninong Ninang. Hindi, Kuya Chen, ito. Tayo ka na. Tayo. Hindi ko kaya. Ninong, tanggapin mo na ako. Simula, nung ipanganak ako, ang tatay ko ay napakayaman, pero hindi niya ako pinapansin. Puro saya lang ang alam. Nakikita ko, natututo ako, natural, naging pasaway ako. Mas successful ka pa sa tunay kong tatay, at kaya mo pang maging mahinahon, mababa ang loob. Gusto kitang gayahin. Ang lalaking ito, hindi ko naman masasabi na noong 1 linggo lang ako nagkayaman, di ba? Ay, paano ka? Bata, dahil likas kang mayaman. Gumawa ka ng mabuti, iwasan ang kasalanan. Umuwi ka na at pag-isipan mo yan. Opo. Presidente Zhao, nagkamali kami. Presidente Zhao, gusto pa naming magtrabaho para sa'yo. Oo nga, oo. Nagkamali ako, pasensya na. Mali. Mga kaibigan, tungkol sa nakaraan, kaya ko nang kalimutan. Pero, wag na mauulit. Ay, Oo. Kuya Chen, salamat ha. Walang anuman. Sige, dahil nahuli na ang trader, kayong mga shareholders, ituloy na ang kulong. Ako ay driver. Bababa ako at maghihintay. Uy, teka. Ha? Mga kaibigan, iminumungkahi ko na ang lahat ng shares ni Song Ji-go ay ilipat kay Ginoong Chen Jianggu. Mayroon bang tutol? Wala. Naging shareholder na ako. Ano ba? May kung ano ba sa mukha ko? Wala. Actually, ibig sabihin, Ano ba? Director Zhao, sobrang nagpapasalamat ako sa'yo. tulungan lang tayo. Ang gusto ko lang sabihin ay, tulad mo na mayaman at matagumpay na lalaki, na handa kang maging super ng isang maliit na amo tulad ko, at tinutulungan mo pa ako ng sobra. Medyo nabigla ako sa karangalan. Kuya Chen, na ginawa mo para sa akin. Baka naman gusto niya ako. Hindi ba pareho lang tayo? Tingnan mo, sa plaza. Kapag nagdo-dance exercise tayo. Para sa isang tulad ko na, maliit na security guard, isang matandang lalaki, nagpakatapang, at sinira ang sarili mong reputasyon. Ang utang na loob na ito, tandang-tanda ko habang buhay. Para lang. Magbayad ng utang na loob. Nag-iisip lang ako ng sobra. Bayanihan lang naman. Tara na. Sumakay ka sa motorsiklo ko. Ihahatid kita sa bahay. Tara, sumakay ka na. Kuya Chen, baka isama mo ako sa bahay mo? Ha? Dito ako nakatira. Ito ang tinitirhan ko. Jianggu, dito ka nakatira. Uy, sabihin mo, ikaw, isang malaking amo. Ang bahay ay na-foreclose. Gumastos para maghanap ng hotel para sa'yo. Di ba? Kailangan pang magtipid. Dito ka tumira. Ano, bawal ba? At saka, mas mayaman ka pa sa akin. Hindi ba dito ka rin nakatira? Kung kaya mo tumira dito, di kaya ko rin. Sige, basta hindi ka nandidiri sa lugar ko. Okay na. Kung hindi dahil sa villa, hindi pa tapos ang renovation. Lumipat na sana ako. Uy, nasaan si Duo-Duo? Noong nakaraang linggo, pina-enroll ko siya sa dormitory. Ayoko. Dahil sa mga gulo sa bahay, maapektuhan siya. Kawawa naman. Tara, dito na. Ito ang tinitirhan ko. Ang silid na ito, sa unang tingin, parang matagal nang tinitirhan. Jianggu, napakayaman. Mababa pa rin ang pamumuhay. Ang lalaking may prinsipyo, talagang kaakit-akit. Bakit ka ngayon? Napakakaiba. Palagi mo akong tinititigan. Ano ba? Ang gwapo ko kasi. Huwag kang mayabang. Uy, tama nga, Jianggu. Pwedeng maligo dito. Pwede. Oo, pwede. Pahiram naman. Medyo nagiging malagkit na ang atmosfera. Ay nako, bumalik na ang matandang ito. Lakas ng loob niyang apakan ang mukha ko. Tingnan mo kung hindi ko siya pagalitan. Chen Guanggun, lumabas ka dyan. Apelido Chen. Pangsaw. Lumabas ka rito ngayon din. Chen Jiangguo, galing mo na. May kakayahan ka na. Hirap na hirap ako na maghanap ng asawa para sa'yo. Pero, iniwan mo kami dito. Sa mga taon kong pagiging matchmaker.
Ikaw lang ang unang hindi nagbigay ng respeto sa akin. Hindi. Pangsaw, makinig ka sa paliwanag ko. Wala kang paliwanag. 50 ka na. Wala kang itsura. Wala kang pera. Ang taas pa ng standard mo. Ito ayaw. Iyan ayaw. Tingnan mo muna ang sarili mo. Ano ka ba? Masakit? Wala. Security guard ka lang naman. Dapat kang maging binata habang buhay. Security guard ka lang. Oo, at pinaalis ka pa. Ikaw pa ang namimili. Mataas ang pangarap, pero mababa ang kakayahan. Sa tingin ko, buhay ka pa? Sayang lang ang hangin. Kung mamatay ka, sayang naman ang lupa. Oo, wala kang asawa. Wala ka ring anak. Kapag namatay ka, walang maglilibing sa'yo. Hindi, Pangsaw. Seryoso ako ngayon, hindi ko kailangan ng blind date. Makakahanap ako ng asawa ng mag-isa. Kasi halingan yan. Nagmamayabang ka. Walang plano, di ba? Ang yabang mo na. Walang hiya. Walang kaba. Naku, ikaw, duwag ka sa kalahati ng buhay mo. Talo lang ang loto, yung ilang daang libo. Hindi mo na alam pangalan mo. Ano? Anong loto? Ah, oo nga. Itong motorsiklo mo at itong bahay mo saan galing? Sabi nila, nanalo ka ng 500,000 sa loto. Hindi, puro kalokohan lang sinasabi nila. Wala namang ganyan. Sasabihin ko sa'yo, sabi ng babae gusto ka raw bigyan ng isa pang pagkakataon. Ikaw, bilisan mo humingi ka ng tawad. Pumunta ka na. Kung hindi ka pupunta, babaliin ko ang binti mo. Hindi, Ate Pang. Talagang hindi bagay. Hindi talaga ako makakapunta. Anong hindi bagay? Nandidiri ka pa sa kanya? Sinasabi ko sa'yo, birhen pa raw iyon. Hindi ka naniniwala? Hindi, yung itsura niya. Naniniwala. Ay naku, nandidiri ka pa sa itsura niya? Maraming magaganda. Karapat-dapat ka ba? Sa ugali mo ano ang akala mo? Nay, may daga. Ah, sige Ate Pang. Ano, ikaw? Umuwi ka na at magpahinga. Umuwi ka na. Hindi ako uuwi. Kung uuwi ako, pwede naman. Hindi mo ba sinabing gusto mo ng maganda? Nandito ako ngayon. Hanapan mo ako ng maganda. Tingnan ko. Aalis ako agad. Kaya mo ba? Hanapin mo. Hanapin mo. Hanap. Wala. Kuya Django, pakiabot ang towel. Ay, may babae sa bahay. May babae sa bahay. Alam ko na. Ay naku, may babae na. Si Pangsaw. Ay, kailan ka nagkaroon ng babae? Ah, hindi siya ang babae ko. Siya. Ito. Ay, naliligo na sa bahay mo. Hindi pa ba siya ang babae mo? Sinasabi ko sa'yo, nagpakasama ka na. Ikaw, matandang walang hiya. Naglakas loob ka sa inuupahan kong bahay. Maghanap ng ganyang babae? Hindi ikaw. Nagkakamali ka. Hindi, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Siya ang boss ko. Ako. Nagmamaneho ako. Boss mo, wala. Sinasabi ko sa'yo, kung noon, ikaw ay isang tambay. Gumagawa ka ng iligal na bagay. Hindi, nagkakamali ka. Mali ako. Pang Shen, ano na naman ang ginawa ng guard na si Chen? Ay naku, nahihiya akong sabihin. Itanong mo sa kanya, itanong mo. Ay, itong si Chen na binata. Nabaliw na ba? Ha ha ha. Pwede ba kayong tumigil sa pagkalat ng chismis? Anong chismis? Sabihin mo nga kung sino siya? Siya. Magandang araw sa inyo. Ako ang fiancé ni Chen Jiangwo. Fee. Ay sus. Ang ganda. Ang bata pa. Jagui, ano to? Ate Fat, di ba? Salamat sa pag-aalaga mo kay Jiangwo ko. Pero ngayon, mayroon na siya sa akin. Hindi na kailangan ipakilala siya sa iba. Hindi ito makatuwiran. Kahit tingnan mo, hindi sila bagay. Oy, Diyosa. Ito, ano ang nakita mo kay Chen Jiangwo? Matanda't mahirap siya. Mas mabuti pa ako. Anong sinasabi mo? Ang edad. Hindi problema. Jiangwo ay ang pinakakaakit-akit na lalaki na nakita ko. Gusto ko siyang pakasalan. Oy, Chen Jiangwo.
Totoo ba ang sinabi niya? Magpapakasal ba kayo? Oo, tama. Uy, Lao Chen. Halika rito sandali. Lao Chen, payo ko sa'yo. Mayroon kang 500,000 ngayon. Hindi naman 5 million. Hindi mo kayang kontrolin ng babaeng ito. Yung Shuji kaninang umaga, bagay na bagay sa'yo. Sa itsura mo, makakaasa ka ba sa babae? Ate Fat, huwag ka nang makialam dito. Si Yahui ay hindi naghihirap sa pera. Anong sinabi mo? Jiao Yahui ba? Hanapin mo ang Yahui Group. Yan ang elegante. Hui ng karunungan. Presidente ng Yahui Group. Bilyonaryo. Ay naku, hindi ito hindi siyentipiko. Oy, sabi ko, Lao Chen, sa itsura mo, makakaasa ka ba sa babae? Sa itsura mo lang, kaya kang maging palamunin. Oo nga. Bata, maganda, mayaman pa. Chen Jianguo, anong karapatan mo? Sige na. Naayos na ang misunderstanding. Umalis na kayo. Magpapahinga pa kami ng asawa ko. Di ba? Oo. Balik sa bahay. Kuya Jianguo, ituro mo sa akin kung paano mo ginawa yon. Ay, hindi mo matututunan ang diskarte ko. Umuwi ka at pag-isipan mo. Hoy. Magpahinga ng maaga. Ako. Paano niya nagawa yon? Motorsiklo. Oo. Bibili din ako ng motorsiklo. Sayaw sa plaza. Sasayaw ako sa plaza. Nababaliw na ang mundo. Si Chen Jianguo ay nakahanap ng mayamang maganda. Kaya si Shuji, ipapakilala ko si Liu Dehua sa kanya. Kanina ay medyo nahiya ako, at salamat sa pagligtas mo sa akin. Jiao, hindi, Yahui, huwag mong sisihin si Pang Sao. Ganyan talaga siya, matalas ang dila, pero mabait ang puso. Hindi ko siya sinisisi. Sa halip ay nagpapasalamat ako. Uwa, Napalabas mo ang nasa puso ko. Yahui, ang sinabi mo kanina, totoo ba lahat? Siyempre totoo. Ang galing. Jianguo, anong nangyari sa iyo? Yahui, ano bang iniisip mo? Bakit mo naman nagustuhan ang isang matandang lalaki? Ano bang nasa isip mo? Na in love ka sa isang matandang lalaki? Ay, mabait naman si Kuya Jianguo. Naniniwala ako sa paningin ko. Hindi ba't isa lang siyang mayamang mabahong lalaki? Kulang ba sa iyo ang mga ganyang lalaki? Puro sila babaero. Sasaktan ka lang nila. Pero iba talaga siya. No. Yahui, maniwala ka sa akin. Sa mundong ito, bastang humihinga pa ang lalaki, hindi siya magiging tapat. Isipin mo nga, 50 ilang taon na siya. Wala man lang asawa't anak. Bakit kaya? Dahil isa siyang supreme na player, naglalaro lang sa mundo. Hindi nga. Ano ba ako? Akala mo ba psychologist lang ako? Para sa wala? Ang mga tulad niya, anuman ang nasa isip at motibo, hindi tumatakas sa aking paningin. Gising ka na. Nakakita ka lang ng isang top na player. Ay, imposible. Imposible. Tapat si Kuya Jianguo. Iba talaga siya. Hindi ka naniniwala, di ba? Hintayin mo, patunayan ko sa iyo. Eto na naman. Bakit di pa lumalabas si Yahui? Uy, mahal. Kuya Jianguo, may biglaang okasyon sa eskwelahan ni Duo. Hindi mo na ako kailangang sunduin. Kailangan ba akong pumunta? Hindi na. Marami pa akong ginagawa. Sige, ibababa ko na. Sige. Anong nangyari? Hoy, kuya. Miss, ano to? Kuya? Ang galing mo talaga. Ihatid mo ako sa hotel. Pwede ba? Sige. Tara na.
Dahan-dahan. Magpahinga ka muna. Salamat, kuya. Babae, lasing ka na. Kuya, hindi ako lasing. Ang puso mo ang lasing. Kuya, baka gusto mong manatili dito ngayong gabi? Marami akong inihanda para pasayahin ka. Hindi naman bawal. O sige, maligo muna ako. Nagmamadali ka. Sige. Hihintayin kita. Tunay na hindi siya mabuti. Hey, Yahweh. Pumunta ka na para makita mo ang tunay na mukha ng lalaki mo. Jian Jiangguo. Talaga bang ganoon kadali mo akong ipagkanulo? Oo ay. Ang mas ikinagulat ko ay nakuha ko siya ng walang kahirap-hirap. Ay, sasabihin ko sa'yo, wala pang 10 salita. Nakuha ko na siya. Ang tingin niya sa akin ay nanlalaki ang mata. Sasabihin ko sa'yo, sa tingin ko hindi siya mayaman. Parang isang matandang binata. Bakit? Bakit si Jiangguo ay ganito rin? Ay, hindi mo talaga kilala ang tao. Lahat ng lalaki ganyan. Sasabihin ko sa'yo, umakyat ka na rito. Hindi na ako makapaghintay na makita siyang napahiya. Hindi. Napakabilis naman. Magandang araw, ma'am. Nakatanggap kami ng report na may nag-oorganisa ng ilegal na aktibidad dito. Mangyaring sumama sa amin. Ano? Illegal na aktibidad? Paano naman mangyayari iyon? Ano? Mga illegal na gawain? Imposible naman. Posible ba o hindi, mangyaring makipagtulungan sa investigasyon. Sino ang nag-report? Ako ang nag-report. Pulis. Plate number 9527. Itong babae, sa lansangan, nagpapanggap na lasing para mangakit ng customer. Mabait kong sinamahan siya pa uwi, saka ko lang nalaman, prostituta pala siya. Ano? Ako. Si Liu Jie. Isang lektor ng Imperial University, mataas na intelektual. Sasabihin mong prostituta ako? Hindi para sa pera ito, libangan lang, di ba? Anong libangan? Sama ka sa amin, malalaman mo. Hindi, misunderstanding lang. Yahui, lahat ay misunderstanding. Yahui. Ay, okay na. Huwag ka nang sumimangot, baka magkaringkel ka. Nakangiti ka pa. Kasalanan ng kakaibang lalaki mo, pinasama niya ang mukha ko. Ay, okay na. Ibig sabihin, mabuti ang pagkatao niya, dahil sa harap ng isang napakagandang babae, kaya niyang balewalain, dito makikita ang kanyang pagkatao, at disiplina, di ba? Ay, pero sa tingin ko pa rin, hindi siya mukhang mayaman. Uy, anak. May magandang balita si tatay, sasabihin ko sa'yo. Maghanda ka, magpapakasal na ang tatay mo. Ano tay? Bakit hindi mo ako kinonsulta sa ganitong kalaking bagay? Eh di tinatawagan kita. Sino ang magiging stepmom ko? Ano ang apelyido at pangalan? Ilang taon? Ano ang trabaho? Ano ang blood type? May ex o hiwalay na ba? Taga saan? Ano itsura? Hoy, ikaw parang nag-i-interrogate ka ng espiya. Eh di tinitiyak ko lang para sa'yo. Hindi lahat ng tao pwedeng maging asawa mo at maging stepmom ko. Ang pangalan niya ay Zhao Yahui. Siya ang presidente ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Sige, ibibigay ko sa'yo ang pagkakataong magkita kayo. Tama na. Ang dami mong tanong, brat. Ang tatay ko ay naghahanap ng pangalawang pagkakataon. Hindi pwede. Kailangan kong tiyakin para sa tatay ko. Sa loob ng 10 minuto, gusto ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa presidente ng Yahui Group. Opo, boss.
Zhao Yahui, 35 taong gulang, babae, presidente ng Yahui Group, hiwalay sa asawa, may isang anak na babae na si Duo Duo, 8 taong gulang. Ang dating asawa ay si Zhang Ziqiang na nasa Amerika at nabubuhay sa panloloko. Isang linggo ang nakalipas, gusto ng matanda na mag-invest ng 50 million upang tulungan siyang malampasan ang krisis. Sandali. Ang babaeng ito ay hindi naman siguro naaakit sa yaman ng tatay ko? Hindi natin maaalis ang posibilidad dahil sa card na ibinigay mo sa matanda, kumakalat sa mayayamang grupo na ang matanda ay isang biglang lumitaw na misteryosong bilyonaryo. Ganito, bigyan natin ng pagsubok ang magiging stepmom ko. Sabihin natin na nawala ang aking Supreme Diamond card. May reward ang makakita. Si, Chen Jiangguo, sino ka ba? Isa ka lang security guard sa ilalim ko. Ano ang karapatan mo? Magpapabalita tungkol sa nawawalang bagay. Isang misteryosong bilyonaryo mula Amerika ang nawalan ng Supreme Diamond Card dito. Kung sino man ang nakakita, tumawag sa sumusunod na numero para sa reward. Ang bounty ay 100 milyon. Ano? Ang card ni Security Chen ay nakita lang? Hahaha. Ganun pala. Yung card ng jowa ni Yahui ay napulot lang. Sabi ko nga hindi siya mukhang mayaman. Duo Duo, ako, ang tatay mo. tatay? Tingnan mo, ito ang sa amin ng nanay mo. Picture ng kasal. Tunay akong tatay mo. Tunay na tatay. Ang laki na ng anak ko. 8 taon na tayong hindi nagkita. Duo Duo. Narinig ko na ang nanay mo. Ngayon ay mayaman daw. Tama ba? Oo, nagbukas si nanay ng kumpanya. Nagbukas ng kumpanya. Buti naman, kailangan kong bumalik para tumulong. Supreme Diamond Card. Iyan ay para sa mga bilyonaryo. Sila lang ang mayroon. Nawala pa ito. May card na ganyan si Tito. Sino? Yung tito na nanliligaw kay nanay, siya ay may ganyang card. Ano bang gusto mong bilhin? Pwede mong bilhin sa pamamagitan ng card. Napulot niya. Duo Duo. May barya ka ba? Kakagaling lang ni tatay sa Amerika. Nawala ang card ko. Hinahanap ko pa. 500 lang. Akin na. Alis na ako. Tatay, hindi ka ba pumunta para makita si Duo Duo? Ay, ito. Wala akong panahon para sa iyo. Liuya. Ano iyon? Nagmamadali kang hinahanap ako. Ano pa ba? Hindi mo ba napanood ang balita ngayon? Pumunta ako ngayon para bilhan si Jianggu ng regalo. Wala akong oras para manood ng balita. Gumagastos ka pa para sa kanya? Si Chen Jiangguo, karapat-dapat ba siya? Hindi naman. Anong nangyari sa'yo? Hindi mo ba naaprubahan ang pagkatao niya? Anong binili mo? Relo. Tingnan mo. Maganda, di ba? Ito ay isang relo na nagkakahalaga ng milyon. Makinig ka sa akin. Ibalik mo na. Kung hindi mo maibalik, itapon mo o basagin mo. Kahit ano gawin mo. Mas maganda pa kung isuot sa aso kaysa kay Chen Jiangguo. Hindi, anong nangyari sa'yo? Liu Ji, kahit na ikaw ay aking matalik na kaibigan, hindi ko hahayaan na sabihin mo yan kay Kuya Jiangwo. Ako ay. Hindi lang siya sasabihin ko, kukuyugin ko pa siya, sasaktan ko siya. Sasabihin ko sa'yo ang totoo, si Chen Jiangguo ay isang manloloko. Paano naman? Nakita ko mismo na may hawak na diamond card. Halika, tingnan mo mismo. Magpapaalam kami ng isang paalala. Isang misteryosong bilyonaryo mula sa Amerika ay nawalan ng isang diamond card sa lungsod na ito. Pakitawagan ang sumusunod na numero. May gantimpala na 100 milyon. Nawala ang card. Oo nga, sigurado ako na ang card na ito ay kinuha ni Chen Jiangguo na itong matandang hamak. Siya ay isang malaking manloloko, gamit ang pera ng iba para magpanggap. Ano siya? Hindi naman.
Siguradong may mali. Hindi naman kasi isa lang ang card sa buong mundo. Ay, alam ko na sasabihin mo yan. Sinadya kong imbestigahan siya para sa'yo. Dinala ko na ang saksi. Pumasok ka. Mr. Zhao, nagkita na tayo muli. Kayo pala. Ako ito. Ma'am Zhao, tungkol kay Chen Jiangguo, ang background ng matandang lalaki na iyan, alam na alam ko. Anong ibig sabihin? Tingnan ninyo. Ito si Chen Jiangguo, ang talaan ng trabaho niya sa nakaraang 18 taon at ang talaan ng sahod. Palagi siyang nasa ilalim ko. Bilang gwardiya, ang sahod mula 500 tumaas hanggang 2,800. Lahat ito ay ebidensya. Wala siyang negosyo kailanman. Paano siya magiging malaking amo? Ano? Sinabi ko na sa iyo dati. Psychology ang natapos ko. Sa itsura niya, hindi siya mukhang mayaman. Hindi lang iyon. Ang matandang iyon na si Chen Jiangguo, nangangarap siya ng imposible. Inistorbo niya ako ng 10 taon. Sa 10 taon na ito, pilit na pilit siya sa akin. Walang hiya. Buti na lang mataas ang standards ko. Hindi ko siya gusto. Lalaking basura. Saka ko natagpuan ang aking mantang. Sabi ko na nga ba, paano ako matatalo sa isang sa aking paningin, taong mas masahol pa sa aso? Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Mahirap malaman ang totoong ugali ng tao. Kung ako sa iyo, dapat kayong maghiwalay na. Kung ayaw mong sabihin, ako na ang magsabi para sa iyo. Hindi. Yahweh, Liu Ji. Gusto ko si Jiangguo. Hindi dahil sa pera kailanman. alam ko naman, pero manloloko siya. Masama ang ugali niya. Hindi siya tapat. Liu Ji, isipin mo nga. Napakaraming pera ang nasa harap niya. Sa palagay mo, sino ba ang hindi maaakit? Bigyan natin siya ng isang pagkakataon, pwede ba? Basta aamin siya sa pagkakamali. Bigyan na, gusto ko pa ring makasama siya. Pwede ba? Liu Ji, ah? Naku! Sige, tawagin mo siya rito. Tingnan natin kung aamin siya. Yahweh. Yahweh, bakit ka nagmamadaling tumawag sa akin? Bakit kayo nandito? Oy, Chen na mayaman. Yumaman ka na talaga. At saka, Ikakasal ka pa sa magandang asawa? Kailangan ko ng mauna para mambola sa'yo? may ganyan ka bang kabutihan? Chen Jiangguo, napanood mo ba ang balita ngayon? Tumingin ka sa akin, sagutin mo ako. Balita? Anong balita? Wala akong oras ngayon. Busy ako, nag-aayos ng bahay. Yahweh, ako. Bumili ng 2 bahay para sa atin. Isang European style, isang Chinese style. Oy. Hindi naman sariling pera ang ginagastos. Kaya walang sakit at nagyayabang pa. Naiinggit ka ba? Okay lang mainggit, may 2 kwarto ka naman. Kahit si Kuya Mantang, 2 ang kwartong binili, tunay na atin iyon. Hindi tulad ng iba, ninakaw ang bahay. Anong ibig sabihin? Kuya Jiangguo, Huwag kang magsalita, ako ang magtatanong. Chen Jiangguo, ang Supreme Diamond Card mo, sa'yo ba talaga iyan? Kuya Jiangguo, basta aminin mo lang, pwede pa tayong magpatuloy. Siyempre sa akin iyan. Oy, matandang lalaki. Binigyan ka ng pagkakataon. Wala kang kwenta. Itong matandang ito, isinilang na pulubi. Para sa akin, Hindi na makakaahon sa buong buhay niya. Sino ang sinasabi ninyo? Chen Jiangguo. Sobrang bigo ako sa'yo. Yahweh. Ano ba talaga ang nangyari? halika, ikaw na ang tumingin. Nawala ang card. Ano namang kinalaman nito sa card ko? Pinunit mo na ang mukha mo. Nagpapanggap ka pa. Kilala na kita. Isa kang profesional na walang kwenta. Yang card na yan, paano naging iyo? Ito ay sarili mong pagsasampal sa sarili mo. Nagnakaw ka ng gamit ng iba. Maghintay ka na lang makulong. Kasinungalingan ninyo yan. Akin talaga ang card na to. Paano mo mapapatunayan? Ibinigay sa akin ng anak ko. Osi, Kasinungalingan. Sino ba ang hindi nakakaalam na matandang binata ka? Saan ka kumuha ng anak? Ako.
Chen Jiangguo. Ang paliwanag mo ay puno ng butas. Salungat sa sarili. Sa psikolohiya, nagkukulang ka ng tiwala sa sarili. Nagsisinungaling ka. Sino ang nagsisinungaling? Ang card na to ay talagang akin. Tama na. Yahui, ikaw. Ngayong araw, puno ng kasiyahan, pumunta ako para pumili ng regalo para sa iyo. Kahit nalaman ko na ang totoong pinagmulan ng card na yan, handang-handa pa rin ako na bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Gusto kita hindi dahil sa pera. Pero para sa iyong nakakatawang dignidad, paulit-ulit kang nagdahilan. Yahui, sabi mo hindi ako pinaniniwalaan ng lahat. Pati ikaw, hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Gusto kitang paniwalaan. Pero kailangan mong gawin akong maniwala. Sige, tatawag ako sa anak ko. Mapapatunayan niya ang lahat. Tatawag na ako ngayon. Kumusta? Anak, Tay, anong problema? anak, ako at si Tia Jiao. May konting hindi pagkakaintindihan. Pumunta ka rito at linawin mo. Sige Tay, i-share mo sa akin ang location. Darating ako agad. Dumating na ang anak ko. Dumating na ang anak ko. Sino ang tinatawag mong anak? Ikaw, Yahui, aking mahal. 8 taon tayong hindi nagkita. Ang ganda mo pa rin. Zhang Zichang, paano mo nakita ang lugar na ito? Hindi ka welcome dito. ano? Siya ang dati mong asawa? Mahal. Itong matandang lalaki. Ito ang bago mong gusto? Ito ang kapalit. Talagang pinababayaan mo ang sarili mo. Anong sinabi mo? Zhang Zichiang, lumabas ka. Lumabas! At ikaw, Chen, hindi ka rin mabuti. Umalis kayo kasama niya. Ha 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 ha. Dr. Liu, mainitin pa rin ang ulo mo. Matandang dalaga. Hindi pa ba ikinasal? Ako. Ay, ngayon pumunta ako. Hindi lang para magbalik tanaw. Babalikan ko ang bagay na pag-aari ko. Dati mong kinuha. Lahat ng pera ni Yahui. Hindi ka pa ba nasisiyahan sa ginawa mo sa kanya? Ay, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang babalikan ko ay ang nawawala kong diamond card. Ano? Ang card na natagpuan ni Guard Chen ay iyo? Ikaw ang nasa balita. Misteryosong bilyonaryo. Ako nga iyon. Ako nga po. Hindi si Zhang Zichang. Ano ba ang sinasabi mo? Huminahon ka muna. Ang matandang ito, ang may-ari, ay pumunta na rito. Bakit hindi mo ibalik sa may-ari? Ibalik sa may-ari. Akin talaga ang card na ito. Matanda ka. Huwag mong subukan ang pasensya ng bilyonaryo. Masasabi ko sa iyo nang walang eksaherasyon. Ako na ngayon ang pinakamayamang tao sa mundo. Ha ha ha. Hulaan mo. Paano ko nalaman ng eksakto na hanapin ka? At alam ko rin ng eksakto na ikaw ang pumulot. Ang aking kakayahan. Ikaw, maliit na tao, iisipin mo pa lang. Manginig ka na. Pinakamayamang tao sa mundo. Ang pinakamayamang tao sa mundo ay ang anak ko. Sino ang sinasabi mong masama? Dumating na ang pagkakataon kong makiangkas sa mayayaman. Mahal na bilyonaryo, pakihinaan ang galit. Itong si Chen Jiangguo, isa siyang matandang walang hiya. Parang baboy na hindi natatakot sa kumukulong tubig. Kung gusto ninyo akong ituring na alipores, ako na ang bahala sa kanya. Ah, gusto mong sumunod sa akin? Sobra kung natutuwa. Haha, si. May hindi pa ako nabigay na tip. Magkano ang binigay ko? Lahat-lahat, 580,000. Ano? Nako, kung walang kakayahan, hindi ko kayang tanggapin. Kunin mo na lahat. Sa wakas, may tangang magbabayad para sa akin. Mahal na bilyonaryo, panoorin ninyo. Chen Jiangguo, ibigay mo na ang card. Wala kang pakialam. Kung ayaw mong maging disente, gagawin kitang disente. Tulong. Alis na ako?
kayo. Walang kwentang Chen, naalala mo pa ba kami? Sinampol mo ako ng dalawa, no? Naalala ko pa. Ang matanda ay napunta pa rin sa ating mga kamay, di ba? Ngayon, maniningil tayo ng luma at bagong utang. Tigilan na ang kalokohan. Dakpin siya. Opo? Tigil. Sinong gagalaw sa kanya? Yahui, Ay, Yahui, bakit ka nakikialam sa mga bagay na to? Hayaan mo silang mag-away. Umalis na tayo. Mr. Jean, utusan mo ang mga tao mo na tumigil. Pasensya na, Mr. Zhao. Ang sinusunod ko lang ngayon ay ang pinakamayaman. Ikaw? Zhao Yahui. Wala siyang pera, pero ipinagtatanggol mo pa rin siya. Hindi mo ba talagang minamahal ang matandang ito? What? Wala akong pakialam kung mayaman siya o hindi. Ang ikinalulungkot ko ay hindi ko laging mahanap ang tapat na lalaki. Yahui, ang sinabi ko sa'yo ay lahat ay totoo. Shen Jiangwo, pwede mo bang itago ang nakakatawa mong dignidad? Ang ganyan mong ugali sa akin ay walang kaakit-akit. Itong relo ay maingat kong pinili para sa'yo. Tanggapin mo. Isipin mo na ito ay para sa ating paghihiwalay na kabayaran para sa'yo. Makikipag-break ka ba sa akin? Itong relo ay nagkakahalaga ng ₱1,000,000. Pinagbibigyan mo siya ng ganito? Yahui, Ano? Nagkakahalaga ng milyon? Si, Akin na ito. Zhang Ziqiang, anong ginagawa mo? Zhang Ziqiang, hindi ba ikaw ang pinakamayaman sa mundo? Bakit kailangan mong kunin ang isang relo? Ang kinuha ko ay hindi relo. Iyon ay ang aking mahal na pag-ibig. Bita, Ikaw? mahal, manatili kang babae ko. Sinong mag-aakala na mayaman pala si Zhao Yahui? Gusto ko siya at ang kanyang yaman. Panaginip mo yan. Nangangarap ka. Bakit nakatayo pa rin ang matandang ito? Kung naiintindihan mo, bakit nakatulala ka pa? Kunin siya. Shen Jiangwo, umalis ka na. Alis na ako. Alis na ako. Mga walang kwenta. Mahal na mayaman, may nagawa akong magaling. Nagawa ko na. Magaling. Gagantimpalaan kita. Hahaha. Wala itong kinalaman sa iyo. Kuya Jiangwo, Wala itong kinalaman sa iyo. Mga kapatid, sige na. Nahuli na namin. Ginoo. Ha 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 ha. Mahal na mayaman. Ano po ang gusto ninyong gawin sa kanya? Hindi, ang bobo mo naman. Supreme Card. Sige, kukunin ko na. Nahanap ko na. Supreme Diamond Card. Jin Mantang, pagsisisihan mo ito. Walang kwenta. Masahol pa sa aso. At naglakas loob ka pang magbanta sa akin? Ibalik sa tunay na may-ari. Ito ang card ko. May number at marka. Tugma lahat. Biglang yaman mula sa langit. Akin na ito. Simula ngayon, kung ano ang gusto ko, iyon ang gagawin ko. Kung sino ang gusto kong makasama, siya ang makakasama ko. Ano ang sayo? Ikaw ay isang manloloko. Darating na ang anak ko. Malalantad ka. Tai, nandito na ako. Hindi ba lagi niyang sinasabi na magaling ang anak niya? Wala siyang anak. Isa lang siyang matandang binata. Wala na siyang angkan. Maari kong patunayan. Ikaw, matanda ka na. Talagang hinahangaan kita. Hanggang sa puntong ito, nagpapatigas ka pa rin? Ngayon ay bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod ka at mag-bow ng 3 beses sa akin. Patawarin na kita. Zhang Ziqiang, huwag kang masyadong sobra. Tumahimik ka, mamaya kitang haharapin. Panginoong pinakamayaman, hindi mo dapat gawin ito. Dot na madali siyang makatakas. Dala niya ang iyong card. Matagal na siyang nanloloko. Gamit iyon. Tama, bumili pa siya ng 2 villa. At pati na rin ang motorsiklo niya. At ang damit na suot niya. Lahat iyan ay binili gamit ang ninakaw niyang pera mula sa iyo. Villa. Oy, ang tapang mo naman. Matanda ka. Ikaw ay isang manloloko. Kaya mo bang pumunta sa bangko para i-verify? Kaya mo ba? Ano pang i-verify? Ang akin ay akin, hindi na kailangan i-verify. Eh bakit ka kinakabahan? May lakas ka pang magsalita? Saktan ninyo siya.
Lumayo kayo! Ako. Huwag mo siyang galawin. Lumayo ka. Yahweh. Yahweh. Ipinagtatanggol mo pa rin siya. Ngayon ay inuutusan kitang lumayo. Sasabihin ko sa iyo. Wala kang karapatang mag-utos sa akin. Wala kang karapatang utusan ako. Kapangyarihan. Sa loob ng maraming taon, nagpakahirap ako. Natutunan ko na sa mundo, ang pinakamalaking katotohanan ay, ang pera ang katotohanan. May pera ako. Gagawin ko ang anumang gusto ko. Walang makakapigil sa akin. Sa tingin mo, kapag may pera ka, magagawa mo ang kahit ano. Tama ka. Ako ang langit. Sabihin kong berde ang langit. Dapat itong maging berde. Sabihin mo, Tama. Tama po kayo. Akala ko, luntian ang ulo ko. sabihin kong asul ang damo. Sabihin mo, Walang problema. Palagi itong asul na asul. Ngayon, hindi ka lang manloloko, baliw ka rin. matandang lalaki. Huwag mong akalain na dahil kinuha mo ang part ko at nabuhay ka ng maayos ng ilang araw. Ay iisipin mo na, ikaw ay mayaman na. Sasabihin ko sa'yo, Magnanakaw ka. ninakaw mo ang pera ko at ninakaw mo rin ang babae ko. Ikaw, sa huli, niloloko mo, pati ang sarili mo. Zhang Ziqiang, pakawalan mo si Kuya Chen. Magkano ang utang niya sa iyo? Babayaran ko. Kukunan ko siya. Huli na, kukunin ko lahat. Ang ninakaw niya sa akin. Magsisimula ako sa iyo. Bitawan mo si Yahweh. Bitawan mo ako. Bitawan mo siya. Huwag mong galawin si Yahweh. Pinapakialaman mo ang mahal na bagay ng pinakamayamang tao. Magandang babae, huwag magmadali. Pagkatapos kong harapin si Yahweh, ikaw naman ang susunod. Pwe, Ikaw na mababang tao. Bitawan mo siya. Bitawan mo ako. Pagsisisihan mo ito. pagsisihan, ako ang pinakamayaman. Anong pagsisisihan ko? Ha ha ha. Bitawan mo ako. Tumigil ka. Tigil. Sino ka? Parang sawa ka na sa buhay? Anak, Hey, bilisan mo iligtas si tatay. Manong, Manong, iligtas si Lolo. Anong ginagawa niyo? Sa sikat ng araw, ano bang gusto niyong gawin? ay nako. Okay ka lang ba? Mahal na bilyonaryo, ayos lang po ba kayo? Sino yung batang walang galang? Gusto mong mamatay? Alam mo ba kung sino ito? Wala akong pakialam kung sino siya. Ang alam ko lang, kapag ginalaw mo kahit isang buhok ng tatay ko, sa paningin ko, patay na siya. Ang yabang mo naman. Ito ay ang pinakamayaman sa buong mundo. Pinakamayaman sa buong mundo? Oh matanda, may anak ka naman pala. Hindi mo sinabi sa akin. Akala ko ba wala siyang anak? Ito. Alam ko na. Sabi nila, dati siyang kumuha ng ampon na lalaki. Siya na yon. Ampon na anak. Anong background? Sabi nila, nagpautang raw. Madumi ang kalakaran. Madumi. Tay, anong meron sa mga taong ito? Paano ko sila dapat pakitunguhan? Halika, ipakikilala ko sa iyo. Ang nasa gitna, ang pinakamayaman sa buong mundo. Ang dalawa sa tabi, ay ang kanyang mga bagong utusan. Alam mo na kung sino ako? Bakit hindi ka pa umaalis? Ikaw ang pinakamayaman sa mundo. Ako, sino ako? Sino ako? Ikaw? Paano ko malalaman kung sino ka? Ikaw si Zhou Xing, anak ni Zhou Zhenbiao. Kasama ko ang tatay mo. Kumain kami. Tito, payo ko sa'yo. Huwag ka nang makialam dito. Tumahimik ka. Ako si Chen Fan. Anak ako ni Chen Jiangguo, tunay na anak. Bakit hindi ko alam? Hindi ko pa narinig. Ang mga bagay na hindi ninyo narinig, marami. Ito ang tunay kong anak. Kuya Chen, anak mo ba talaga siya? Oo, balak ko sana sa susunod na mga araw. Ipakilala kayo. Sino ba naman ang mag-aakalang mangyayari ito? Ano naman kung tunay na anak? Ako ang pinakamayamang tao sa mundo. Sabihin mo ulit kung sino ka? Paano mo nagawang saktan ang pinakamayaman? Nagkagulo na. Ako ang pinakamayamang tao sa mundo. Sabihin mo ulit kung sino ka. Ako nga, Pag-isipan mong mabuti bago sumagot. hindi ako ang pinakamayaman. Ako, si Zhang Ziqiang. Ako si Zhang Ziqiang. Zhang Ziqiang. Ikaw ang dating asawa ng aking stepmother. Sa Amerika sa loob ng 8 taon, wala kang kwenta. Nabubuhay ka sa panloloko at pandaraya para mabuhay. Hinahanap ka ng FBI.
at tumakas ka sa Longguo. Hindi ikaw? Paano mo nalaman? Dumating ka para hulihin ako? Ah, ikaw pala? Muntik na kaming? Maloko mo. Hindi ka pala pinakamayaman. Eh yung 580,000 ko? Hindi ka ang pinakamayaman. Kung gayon, ang 580,000 ko ay, bakit naniwala ako sa iyo? Jin Mantang, walang kwenta ka. Yan ay 580,000 pesos ah. Ang generous mo pa nga. At gusto mo pa akong ibigay sa kanya. Ah, Sinisisi mo pa ako? Kayo ay mga taga-FBI. Hulaan mo. Ako. Zhang Ziqiang, alam ko na noon pa na hindi ka mapagkakatiwalaan. Pero hindi ko inakala na ikaw ay ganito kababangis at walang hiya. Yahui, ito ay para sa'yo. Noong kinuha ko ang pera mo, nagsisisi rin ako. Kumuha ako ng malaking panganib para kumita ng pera dahil gusto ko bayaran ka. Weh, umalis ka na. Sinungaling ka. Ang tono ng boses mo ngayon at ang mga kilos mo lahat ay puno ng butas. Gusto mo pa ring lokohin si Yawi? Hey, ano ang gagawin sa kanya? Hindi ba gusto niya manatili sa Amerika? Mabuti. Ipadala natin siya sa Amerika. Bumili ka ng tiket. Sagot ko. Tao, ibalik siya sa Amerika. Hindi ako pupunta. Pupunta ako doon para mahuli? Yahui, nakikiusap ako. Pwede bang magsalita ka ng mabuti para sa akin? Ibabalik ko ang relo mo. Akin na. Wala na akong sasabihin sa'yo. Yahui, kung hindi mo ako papansinin, dapat isipin mo si Duo. Anong sinabi mo? Oo, ang anak natin. Pumunta ako para makita siya ngayon. Si Duo ay masayang-masaya nang makita ako. Tawag siya ng Tay, natunaw ang puso ko. Ayaw mo namang hindi mahanap ng anak natin ang ama niya, di ba? Ikaw. Duo. Uy, Duo. Uy, Duo. Ay talagang anak mo nga. Mag-ama kayo. Iniligtas ako ng anak ko. Uy. Ay. Duo. Hahanapin mo si Mommy. May problema ba? Mami, ang demonyo mong dating asawa, inagawang baon ko lahat. Ayoko na sa masamang tatay na ito, dapat ipaaresto siya sa pulis. Ano? Ninakaw mo ba ang baon? Ng bata? Hindi. Nanghiram lang ako. Alisin siya, Dali. Alis. Layas. Oo, teka. Nagkamali ako. Jin Mantang, magpakatotoo ka na. Tapos na ang issue ninyo. Pero ang pera ko hindi pa bumabalik. 580,000 pesos yon. Zhang Ziqiang, Buwisit ka. ibalik mo ang pera ko. Ay, teka. Huwag mo akong saktan. Bibigyan kita ng pera. Kayo, bilisan ninyo. Isama ninyo ako agad. Ibinigay mo na sa akin ito. Muntik ko nang makalimutan. Sa akin ang card na ito. Paano naging sa iyo? Ayon sa balita ng misteryosong bilyonaryo. Ibalik mo ang card sa tatay ko. Ayoko, nasa akin na ang card. Akin na iyon. Jin Mantang, ngayon, naging katawa-tawa ka na. Payo ko sa'yo, kung gusto mo pang magsalba ng mukha, ibalik mo ang card sa akin. Huwag mong hiyain ang sarili mo. Huwag mong ipahiya ang sarili mo. Kasinungalingan. Akala mo ba dahil may anak kang gangster, matatakot ako sa iyo? Chen Jiangguo, siguro naman nakuha mo ang card habang nagtatrabaho ka. Ayon sa patakaran ng kumpanya, lahat ng hindi sinasadyang natagpuan dapat isurrender. Hindi ko naman napulot ang card na ito. Mas bawal ang nakaw. Ano? Gusto mo ring nakawin? Hindi pa ba sapat ang leksyon sa taong iyon? Mukha ba akong tanga sa iyo? Sabado ng balita, isang misteryosong bilyonaryo ang gagantimpalaan ng 100 milyon sa nagbalik. Ang gusto ko ay ang 100 milyon. Diyos ko, Kuya Mantang. 100 milyon iyon. Ang talino mo talaga. Dula-dulaan lang yan. Hindi talento ang magaling sa palabas. Ang huling tumatawa, siya ang panalo. Anong ibig mong sabihin? Chen Jiangguo, paulit-ulit kang umikot. Pero balik ka lang sa simula. Pera, wala ka. Babae, kaka-break lang ninyo. Ay ang pinakamasama. Biglang may anak kang lumitaw. Sa tingin ko, mukha siyang walang kinabukasan. Sigurado pa, aasa pa siya sa pera mo para sa bahay at asawa. Wala kang napala. At may dagdag ka pang pabigat, Chen Jiangguo. Sa tingin ko, sa buhay mo, hindi ka makakapag-asawa. Hahahan ako. Napansin ko na ang mga taong bobo kapag nagkaroon ng ganyang tiwala sa sarili ay sobrang nakakatawa. Pero tama ka sa isang sinabi mo. Ang taong huling natawa ang siyang panalo. Ha. Tama, ako yon. Ang babae ko ngayon, ninakaw ko sa iyo pera.
ang 100 milyon ay ninakaw ko rin sa iyo. Ay, naiinis ka ba? Wala kang magagawa sa akin. Ako ang huling panalo. Jin Mantang, kapag nakuha mo ang 100 milyon, bibili ka ba ng villa para sa akin? Siyempre, Ang daming tao, oh. Ang kulit mo. Ay, Chen Jiangguo. Sa huli, ay nagpapatunay pa rin na tama ang pag-iwan ko sa iyo. Ngayon, nakatira ako sa malaking villa ito. Ay, sigurado na... Ano? Naiinis ka? Naiinis ka ba? Hahaha. Hindi naman. Anong tinatawa mo? Ay naku, natatawa ako sa inyong dalawa. Magpapahiya na naman kayo. hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Anak, patunayan mo sa kanya. Kay kanino ba talaga itong card? Sandali lang, Tay. Hindi ba siya ang nagpakunot ng card para ibalik sa misteryosong bilyonaryo? Hayaan mo siyang subukan. Ano na bang nangyayari sa kanila? Nalilito na rin ako. Hindi araw-araw may magandang palabas. Chen Jiangguo, tingnan mo nga, yung mga yabang mo, kahit anak mo mismo, ayaw kang takpan. Ang mga lalaki, mahilig talaga magyabang, nakakasira ng sarili at ng iba. Huwag ka nang magdaldal. Yung balita kanina, di ba may contact number? Tawagan mo na yung misteryosong bilyonaryo. Ano ka ba talaga? Walang kwentang Chen. Anak mo yan eh. Yung tatay mo, nakautang ng daan-daang milyon sa bilyonaryo. Ngayon, pinapatawag mo ako? Ang daming pera yun. Sapat na para mabilanggo siya. Tigilan mo na yan. Tawag na. Sige, tatawag ako. Hintayin mo lang, iiyak ka. Wag naman, Sir Jin. Bigyan mo pa ng isang pagkakataon si Jianggu. Ibebenta namin ang mga gamit para mabayaran ka. Wala yon. Hayaan mo siyang tumawag. Akala mo, hindi ako maglalakas loob? Mahal, ano ba ang number? 158,6969,9527. Bakit pamilyar ang numerong ito? Itong number ay... Hindi ba ito ang number ko? Tinawagan na. Ang galing ng timing. Ikaw rin may tawag? Naiintindihan ko. Wala kang naiintindihan. Maghintay ka na lang umiyak. Wala kang magandang mapapala. Nasagot na. 100 milyon. Magsalita ka na. Kumusta? Ikaw ba ang misteryosong milyonaryo? Natagpuan ko ang inyong diamond card. Sige, ibalik mo na sa akin. Kailangan ko talagang ibalik sa iyo. Pero ang boses na ito, Ano iyon? Hindi ba tatawag ka muna? Para ibalik sa akin? Kuya Mantang, anong nangyayari? Bakit napunta sa kanya ang tawag? naguguluhan din ako. Tiyak na ibinigay ko sa ang tawag ng milyonaryo. Bakit sumagot ang isang hamak na guwardiya? Hulaan mo kung bakit. Baka ikaw ang nagkamali ng numero? Imposible. Ito yung nasa balita. Baka napindot mo ng mali. Paano naman? Ilang beses ko nang sinuri. Tingnan ko. Alam ko na. Tiyak na mali ang balita. Hindi kailanman mali. Ang numerong ito ay sa tatay ko. Ang diamond card na iyon ay akin din. Ano? Ano? Hindi ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit tumatawag ang teleponong ito sa cellphone mo? Aw. Sino naman ang nag-post niyon? Yung reward para sa nawawalang bagay? Ako ang nag-post ng reward. Ikaw? Nawala ang card mo. Nakita ito ng tatay mo. Tapos iniwan mo. Ang number ng tatay mo. Ano ba yan? Anak, ano ba ito? Pasensya na, tatay. Lahat ito ay isang pagsubok ko. Pagsubok? Tatay, sinabi mo sa akin, noong gusto mong magpakasal, natakot ako na si Tita Zhao ay naghahangad ng iyong pera. Kaya't ito ang aking plano para subukan ang tunay na intensyon ni Tita Zhao. Ah, ikaw pala ay sinusubukan ako. Pasensya na, Tita Zhao. Tatay, ang mga nangyari dati, hindi ko rin alam. Kaya, pumasa ba si Tita Zhao? Huwag kang mag-alala, anak. Si Yahui ay totoo sa akin. Ibig sabihin, Jianggu, hindi mo ako dinaya. Magaling ka anak. Sinubukan mo ang aking kaibigan. Ikaw, ang mabuting kaibigan. Hindi ba sinubukan mo rin ang tatay ko? Isang araw sa istasyon ng pulis? Ikaw ako. Sandali. Paano naging ganito? Ang sitwasyon? Ang sitwasyong ito, paano nangyari na ganito? Jin Mantang, ibalik mo yung card ko. Ito.
Mr. Misteryosong Bilyonaryo, yung 100 milyon ko, layas. Tatay, yung card nyo. Yahui, ingatan mo muna para sa akin. Ako. Ay naku, ito. Jinmantang, hindi ba sinabi mo na ang huling tatawa ang siyang panalo? Malapit na matapos ito, sabi mo, tayong dalawa, sino ang talo at sino ang panalo? Ikaw, Chen Jiangguo. Kayong dalawa dito nagkukulitan. Pinagkakaisahan. Ako yung 580,000 ko. Wala na yung dangal ko. Yung 580,000 mo dahil masama ang intensyon mo, nanliligaw sa mayayaman, hindi marunong pumili ng tao, at sumisipsip sa may kapangyarihan. Tungkol naman sa dangal mo, ikaw talaga ay walang hiya. Ikaw, pinapagalitan mo pa ako. Kanina mo pa sinasabi na wala na yung babae at pera ko ngayon, ano na? Bumalik na lahat sa akin. Pinapatay mo ako sa inis. Kanina ang dami mong sinabi, yung pinaka nagpagalit sa akin, ay sinabi mong walang kwenta ang anak ko. Ngayon, ipapakilala ko sa iyo, ng opisyal ang anak ko, siya ang chairman ng Zuyun Group. Wala pang 30 taong gulang ang pinakamayamang tao sa mundo. Ano? Chairman ng Zuyun Group. Pinakamayaman sa mundo ang anak mo. Pwe, huwag mong isipin na dahil mayroon kang card na ito magagawa mong magpanggap ang parehong bitag, hindi ako maaaring maloko ng 2 beses. Kulang ang isang card. Paano kung may 10 ako? Imposible ang 10. Akala mo ba ito ay baraha? Isang card ay 10 billion. May 10 ako. Ilang ako sa mundo? Ang dami. Mabuting anak. Diyos ko, Hindi. Hindi ito totoo, Chen Jiangguo. Anong karapatan mo? Halata naman na mas mababa ka sa akin sa lahat. Jinmantang. Noong unang kalahati ng buhay ko, mas mababa nga ako sa iyo, pero hindi matatawaran na mayroon akong isang mahusay na anak. Sa unang 30 taon, iginagalang ang ama dahil sa anak. Sa susunod na 30 taon, iginagalang ang anak dahil sa ama. Ikaw. Sa ating edad, mga nasa gitnang edad, ang sariling tagumpay ay wala lang ang mga anak at apo na pinalaki mo na matagumpay ang tunay na panalo. Inaapi mo ako. Ikaw ang may gusto ng paghahambing kanina, ngayon ikaw rin ang nasisiraan ng bait. Pinapayuhan kita, matutong makontento. At least, hindi pa tumatakas ang asawa mo, di ba? Ako. Jinmantang. Sobrang sawi ko napunta sa iyo. Ikaw, lalaki ka. Talagang malas ako. Para lang sa'yo. Babae? Pati ikaw? Nilait mo ako? Pinagmumura kita ng todo. Sumasayaw ako ng square dance. Ngayon, ang nasa tabi ni Chen Jiangguo ay ako. Ako ang pinakamayamang babae sa mundo. Ikaw, matandang lalaki. Nang aasar ka sa akin ng malaswa. Wala na akong lahat dahil sa'yo. Ako ang nangaasar sa'yo? Pwe, ikaw talaga babae. Kasi mayaman ako, sinadya mong akitin ako. Binilhan na kita ng 2-bedroom unit. Tapos, minamaliit mo pa ako? 2-bedroom? Wala lang yan. Sobrang nagsisisi ako. Nawala na naman ang villa ko. Kasalanan mo, kasalanan mo. Ibalik mo, ibalik mo. Tingnan mo, pagsisihan mo ito. Groom, ituwid mo pa ang likod mo. Bride, sumandal ka ng kaunti sa groom. Sige, ngumiti. ano? Mabilis ninyong kinuha ang marriage certificate? Ayokong makaligtaan pa ito. Natatakot akong magtagal pa. Sige. Inihanda ko na para sa inyo ang regalo sa kasal. Sumama kayo sa akin para tingnan. Mauna na ako. Hoy, Ikaw po ba si Ginoong Chen Jiangguo? oo, ako nga, sino ka? Itay, natagpuan ko na kayo. Ako po ang inyong anak. Ako si Chen Zhu. Ngayon, ako ang babaeng mandirigma ng Daxia. May anak na naman akong babae.